And then, after nun, lumabas ang Pepsi team. So, mga Pepsi team, may mga Amerikano, may iba-ibang lahi. May 2 Pilipino yata. Anong taon tong Pepsi team? Mga bandang 78 yata. Yung 79, mga ganon. And then, nung nanonood kami sa, hindi ko alam kung sa Makati yan, sa Magallanes, may tali, may cord. Kasi may rampa eh. Ikaw, skateboarder ka, pag nakakita ka ng rampa, talagang kahit anong gawin sa'yo, magrarampa. Aerial ka talaga. Dumusot ako sa ilalim ng rope. Hiniram ko yung skateboard ng kaibigan ko. I can remember yung skateboard niya, yung earth ski. Yung Logan earth ski. Ganyan kakapal yung kahoy. Tapos kulay orange yung gulong. Pag tinamaan ka, tulog ka. So, welcome to the big night. Dito naman tayo sa another new episode for the year 2024. With me, your host, Lloyd Briones, and my co-host, Attorney. Yeah, si Attorney Justin. Seryoso, attorney po yan. Pag may kailangan kayo. Seryoso. Tinanong na ako ni Kuya Vincent kanina. Ano na ba? Oo. Napa-honest answer ako. Hindi po, ano lang yun. Aba, may mga legal advice na. Ay, inanawan mo na ba? Nagtatanong na pa naman tatanong. Ayun. So, ngayong for year 2024, medyo maganda yung pasok ng ano natin. Yes, ng skateboarding scene. Kasi, nung etong January lang, kung hindi na nabaltaan nyo, meron tayong big parang Asian Games qualifier. Tama ba yun? Yes. Asian Games qualifier sa Baler. Yan. So, napaka-prestigious nun. Nag-compete yung mga natin, mga atleta, mga Filipino, mga tropang, mga skaters. Tapos nitong ginanap, diba? Nitong ginanap sa Baler. And then after doon, ilang days lang, yung local event naman ng Baler. Which is mga nanalo, mga mga tropang, mga skaters din. So yun. So maganda ang pasok ng 2024 natin. And dahil skateboarding pa rin sa 2024 ang ating big night, introduce naman natin, syempre atras tayo ng konti and pay a little tribute sa ating mga naunang Kasi kahit paano ako, hindi naman sa historian, pero gusto ko talagang yung history ng Philippine skateboarding. Naabutan ko lang talaga is yung panahon ng Olongapo. Yan yung mga nabalitaan ko na eh. Tapos ngayon, may mga guest tayo na talagang first hand. Yes. From the mouth of the skaters themselves. Welcome sila, Kuya Vincent, Kuya Ponso, Kaloy, and Lito. Yan. Yay! Palakpakan natin. So, mukhang marami itong pag-uusapan ha. Saan ba tayo mag-umpisa? Anong umpisa natin? Sige, proper introduction muna. Kuya Lito. Sa mic tayo. Ako si Lito. Tawag nila sa akin Tatay Lito. Ang age ko, 58. Ayan. 28? 28? 38. Okay, 38. Okay. Ako naman si Vincent. Nag-start ako mag-skate na late 1987 as in wala pang tricks. Freestyle. Till now, nag-skate ako. 53 na ako. Ayun. Okay. May mga age reveal pala. Ay, hindi namin yan. Tinanong ka. Nag-usa sila. Ako naman si Alfonso. Kung tawagin nila ay si Ponso. I'm 63 years old. Pero nung taon na 2024, 64 na ako ngayon. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Ako po si Kaloy Pangilinan. Nag-start ako mag-skate 1978. So, hulaan nyo na lang kung ilang taon na ako. Yan ang sagot. Yun na lang. Yan ang sagot. Dito may pang-mysterious tayo. Okay. So, syempre, ako, into skateboarding talaga ako. Nag-start ako ng 95. So, talagang via ko eh. Parang, na-curious lang ako. Alam mo yun, parang may nakita ako. Nasaksiyan. Tapos, alam mo yung, for me, parang ganun ako, parang naastigan ako. Yung astig to hindi ko pa alam kung saan nabibili and ano bang tawag. Kayo pa. Paano kayo nag-start at that time na syempre medyo parang sobrang elusive talaga ng skateboarding. Paano kayo nag-start
Kahit sino, pwede mag-start. Ikaw, kay Vincent, paano ka Ako, na-influence ako ng skateboard. Yung 1978 na yun, elementary pa ako nun eh. Nakakita ko dun sa street namin, sa Pigibara, na mga pennyboard, kung tawagin nyo yun, pennyboard. So, hindi naman ako natutuwa kasi sinubukan ko. Nakakatakot. Pero after nyan, babalita ko nga mayroong skateboarder sa Green Hills. Di ko alam si Kuya Kulay doon. And di ako, parang di pa ako na-amaze. Noong 1986. Ano to? High school ka na? College? Elementary. So, ganun pa ka. Tapos nawala sa eksena. Dating 1986, unang pinanood sa akin, Betamax pa, para mag-BMX ka, panoorin mo tong Rad. Sige, pero sa sine, naging pamagat ng Challenge to Win 2. No, para alam ko yung Challenge to Win. So, nag-BMX ako. So, kumbaga, hindi ka nag-start with with hindi, yun muna yung nag-start talaga, BMX muna. Dahil dun sa movie na yun. Tapos, may nagsabi uli sa akin ng kaibigan kong yun, ito, panoorin mo, Betamax ulit. Ito, Trashin. Ganda to, skateboard. Wow, talaga. So, nanood kami dun sa bahay ng kaibigan ko. Doon ako na-amaze. Kasi malapad na skateboard, fishboard na. So, nag-start ako na, saan kaya nakakabili skateboard? Parang ganun, di ba? Saan ba yan? May nakilala ako nag-skate na naka-Tobis board, kung tawagin. Kasi Tobis, yun yung bilya ng skateboard na nung araw na dun mo malalaman, dun yung alam mo na bilya ng mga skateboard. Okay. Tobis Sports, shoutout sa Tobis. Okay. Ngayon, nag-ipon ako by baon. So, kalimutan ko nung magkano presyo nun. Basta bumili ako ng Tobis na may, yung tail may kung tawagin, triban. Pero may rails na, pero ampaw. Okay. Pero may nose guard. Okay. So, sabi sa akin ng kaibigan ko, maglaro ka sa CCP. Marami nag-skateboard doon. Sige. Hinaya uli ako ng kaibigan ko. Nakalimutan ka na name niya. Pero skater yun. Nung nandun na ako, kasama ko yung 1-month-old na anak ko, si Marvin. Kasama ko asawa ko. Na sabi ko sa asawa ko, doon lang ng skateboard. So nandun ako sa, yung CCP nung araw, yun, malalaro mo, from top, downhill. Nag-downhill mga skater doon. Yan yung laro na sa umaga. After mag-downhill, bababa sa Big 5. Which is yung Big 5 na yun, naging sikat na gap. Pero hindi pa namin tinitira noong time na yun. Sa baba ng taon na to? Late 1987. Nagsimula pa na ako. So parang medyo late ka na nag-start ng mag-skate? Late 1987. Okay. Pero may magagaling na noon. Which is sa Laiba Grind, yung taga Makati, magagaling na yan. Sila Kuya Pons. Okay. Hanggang sa nahihiya akong lumapit sa kanila. So, nandun ako sa may ledge, yung pag bago matapos yung downhill, nandun ako sa ledge ng CCP. Nakita ako ni Kuya Pons. May lalapit sa akin skater. So, si Kuya Pons yun lumapit. Tapos kinausap niya ako, tara, skate tayo. Doon tayo sa mga... Magkakilala na kayo nun? Hindi pa. Okay. Kumbaga, first time. Siya yung nagturo sa akin kung paano makahalabilo sa mga skater. Okay. So, sa baba ng Big 5, nandun yung spot. Wala pa yung Big 5 na hindi pa naulihan yun. Wala pang may kaya. Wala pang may kaya. May mga ledge doon, yung mga planter. Nakita ko parang puro pebbles doon eh. Di ba? Yun, yung planter doon, makinis, naman, pinturado, hindi pa siya pebbles. Yung flooring lang. Doon, ang mga tricks doon, Ollie 50-50. Ay, Ollie Axel Stone. Yan. Axel Stone lang. Tatakbo, acid drop. Tapos yun yan, nakakita ko sa Kuya Pons. Tinuruan niya, pinakilala niya ako sa ibang mga skater na kilala niya. May grupo ba kayo nun? May pangalan ba yung grupo niyo? Wala. So parang kanya-kanya lang doon. Nagsasama-sama lang kayo. Ano to? Weekend ba to? Ganun? Weekend. Every Sunday. Sunday. Okay. Sa tanong mo sa Wala skateboard. pa daw cellphone. Sa skateboard, wala ko idea pa noon kundi Tobis. Pero sa mga nakilala ko, may Bariflex, may Nash, yan yung mga kilala ng skateboard. May Kryptonics, ito si
ang board ni Kuya Pons, Dogtown na shape board, tapos naka-Kryptonics. Hindi ko alam yung tracks. Okay. Tapos, nung time na 1988, may sumibol na, 87 pa yata, meron skate shop sa Blooming Treat. Yung name niya, Rad. So yung Rad na yon talagang, doon ka makakita ng branded na skateboard. Yung board, yung deck, natanong ko doon yung Bad Boy Club, Jeff Phillips, 4,000. Okay. With graphics yung nakagano'n. So yun na yung mga boards. Yun ang presyo before? Oo. For graphics na. Ano yun? Wala pang grip tape yun. Board Tapos lang. board lang? Board lang as 4K in. na? So parang mahal pala dati, As no? in. Tapos yung gulong, wheels, pwede ka bumili isa-isa. Peraso. Okay. Piraso. Pero mahal. Yun, hindi ko na natanong yung yung piraso ng wheels. Okay. Trucks, di ko na rin natanong. Okay. Tapos nagkaroon pa ng skate shop, yun ay High Adventure. Yeah. Anong taon na yung mga High Adventure? 1988 din yun. Okay. 80s na rin pala ang High Adventure. Yun na yun. Okay. Kuya Ponso, paano kayo nag-start? Siyempre, nakita kayo ni Kuya Vincent. Kayo naman. Nag-start ako after graduating ko ng high school. 77 yata yun. So, nakaklase ko yung mga college ko. Noong panahon man, nag-BBMX na ako. So, nagdala sila ng skateboard. Sabi nila sa akin, yung ako lang walang skateboard, lahat sila. Nasa kotse yung skateboard. Pagka meron kami bakante sa college, nag-skates kami sa Rizal High School. Kasi Rizal, Pasig? Malaki yun eh. So, yung nalaman namin na mayroong Pepsi team sa Green Hills, doon kami pumunta. Doon namin sila Kaloy. Hindi pa kami makakilala. Pinapanood pa lang namin sila. Okay. So, wala pa kaming alam na tricks. Zero pa kami din eh. Pinapanood na. Ang board namin yun, Paluchina. Okay. So, DIY pa kayo. DIY. Kasi ang pahirap pang bumili ng board. Yun iniisip ko dati. Dahil walang walang book sale, walang magazine, wala kang source, walang internet. Pag may nakita ka, saan mo makikita yan? Hindi ka naman pwede pumunta ng mall at magtitingin, di ba? So, parang specific eh. It's either may kamag-anak ka sa US or may kaibigan ka Pag may kamag-anak ka sa US, yun ang magbibigay sa'yo. Tapos kung wala, magdi-DIY ka talaga. Paluchina. Okay. Paano po yung grip tape nyo nun? Liha. Minsan, liha lang. DIY. Yung mga liha na, nilalagyan ng rugby. Bibili mo yung pinakamagas pa, matatalim. Kasi alam ko kahit sa US yung mga surfers alam ko yung mga surfers sa US, yun din naman yung grip tape Ay, yung liha din ginagawa. Parang pinaganda, parang softer lang yung grit ngayon para magano. Pero galing talaga siyang liha. Tapos yung time na yun, yung mga barkada ko na-quit. Hindi sila nagtuloy. Hindi, nag-quit sila sa paglalaro. Ako yung naiwan. Ako yung natuto. Okay. So, nung panahon nun, ano bang tricks nun? Ano bang freestyle ba? Ang hard tricks nyo, handstand Di ba? Di ba? So, nung panahon nun, so, yun ang pinag-aralan ko. Nakikita ko ng tatay ko. Sa gabi, nagpa-practice ako. Hindi siya madali kasi tumama yung likod ko sa gato. One week akong tumigil. Pero hindi pa rin ako na-quit. Hanggang sa matuto ko mag-handstand. Tapos halos manual, nose manual, two-footed manual, yun yung mga tricks noon Kailan ba na-invento ang Ollie? Ollie? Parang Ollie. Kailan ba actually, parang kailan ba tumawid from freestyle kung hindi ako nagkakamali ka rin, ang Ollie na-invento, pangalan ng tao yan si Alan Ollie Gelpa. Sabaw. 1979. Sabaw. So wala sa Patag. Sabaw talaga yung Ollie. Sa Patag, si Rodney Mullen. Yun nga alam ko si Ollie Gelfland. Using freestyle. Kaya pinangalan siyang Ollie. Oliver. Okay. Gets. Kayo kaya dito? Sino si Oliver? Si Oliver. Matagal yun, tama, di ba? Ollie, di ba? Kayo nag-start Ako nag-start ako talaga 77. Pero tinuloy ko na nung 78. Okay. Medyo... Anong kayo nun? High school? College? Elementary? Elementary. Elementary. So paano kayo nag-start? I mean, nag-start ako yung napapanood ko sa TV, black and white pa. Ano? Commercial ba siya? O Hindi, Olympics? Hindi, parang ano siya parang
Documentary sa ano eh. Sa surf, mga gano'n. So, Usually. ngayon, Sa surf next. nag-iisip ko, ganda niyan. Tapos nakita ko rin, paano gumawa ng skateboard. Okay. Kumuha ako ng 4x1 na kahoy. Shinape ko ng parang ano. Tapos nilagyan ko ng liha. Hindi pala Gina. Talagang hardwood. Nara, gano'n eh. Tapos, yung skate na, hindi ko maalala kung sa pinsan ko, hinati ko. Tapos, pinagpapako ko. Hindi ko, wala pa kami, parang drill na pa-push doon eh. Pako talaga ginamit ko. Tapos yun, mga yung nagkaroon ng Pepsi Team na 78, pumupunta ako, dala ko yun. Okay. Tapos, nangyari, after that, ang tsahin ko na sa stage, pinadala ng fiberglass na board. Yung fiberglass, manipis. Matagal na palang may fiberglass. Meron na talaga. Yung parang alam ko yun mga unang, yung mga slick. Tama ba yan? Mga inner workshop, yung mga ganun. Well, actually, yung 77 hanggang 78, ginopya ng China ang skateboard. Hindi, plastic siya. Manipis yun. Manipis siya. Tapos, American yun. Yung design. Fishtail. Isa pa lang. Pennyboard type. Pennyboard type. Tapos, pero manipis lang naman. Manipis siya. Ay, fiberglass yun. Yung yung nagkaroon ng commercialized yung skateboard dito, gumawa ang China ng plastic. Ang tracks niya nakakatawa. Built-in yung tracks niya sa skateboard. Tapos bakal yung hanger, yun ang nakakabit. Kaya sobrang gamit mo sa kakatalon, napupudpod. Hindi na nababasag yung plastic. Hindi nababasag yung plastic. Fiberglass. Yung pinaka, niya, yung center, yung... Axle. Hindi, tawag na? Sa bolts? Natin bolts? Yung sa may... Sa trucks? Yung may pivot. May Ito yung sa may kingpin? Yung kingpin. May butas doon sa ibabaw, dalawa. Tuloy-tuloy yun. Bale, yun ang kumakapit sa bushing at saka sa... Okay, yun. Gets. Nagkaroon ako noon, mura kasi doon eh. Siguro nasa 600 yata isa doon. Okay. Iba-ibang kulay. Orange, light green, ganyan, red. So mga, okay. Noong panahon na may mga China na rin pala. May mga China na. Okay. Tapos gumawa na ako ng rampa sa bahay. Pero hindi pa inaago yung Ay, hindi nakagaw yun. Hindi pa inaago. Hindi, nasisira po ba yun? Hindi kasi nakabuild Ang in eh. nasira doon, yung... Hindi, wala pa naman grinds nun eh. Sa More bagay, on freestyle sa bagay. eh. Ang nasisira doon sa plastic na board na yun, Yung tail. yung base plate niya, kasama na doon sa Oo nga, built-in. Kasi built-in na siya. naka-built-in Yung siya. hanger lang ang Feeling ko pati tail na ubos. Kasi parang madalas Oo, kayo. naubos na Lalo rin. loose thread yung nun sa kingpin. Okay. Gets. Ganun ang ginagawa. Tapos, 78, yung dumating na nga yung fiberglass na Parang yung sinasabi ni Vincent, may nag-skater doon sa lugar nila. May kaibigan ako, yun ang lagi kong kasama. Sa Johnny's yun. Johnny's Bake Shop sa tapat nun. Hindi, ang pangalan niya siguro Anthony. Ang mga foreman nun, mga naka 3-ports. Three boards. At saka doon dumadaan. Pero nakapa. Doon dumadaan ng G-Liner papuntang Green Hills. Yung mga kainta? Every Saturday, Sunday, nandun ako. Tapos doon ko nakakikita sila Kuloy. Okay. Gets. Tapos yun, continuous lang. Tapos natigil ako. Kakabalik ko lang ng 2009, pero nandun pa rin yung passion. Muscle memory, gano'n. Huling muscle memory ko palakda Question. Random question. Anong mga stance nyo pala? Ikaw, okay, Vincent? Regular. Ikaw, okay, dito? Regular. Kayo po. Ikaw, okay, dito. Anong stance mo? Mahirap na. Lahat tayong mga matatanda, regular. Anong stance mo? Regular. Regular lang. Pag umatras, goofy. Regular. Gubi ka ba? Regular ka. Regular. Team It's regular. amazing. Team regular. Ito, goofy itong dalawa eh. Tama, dyan lang kayo. Alam mo yung mga goofy na yan. Biglang may sige, ano po yun? Ayun. Doon naman tayo kay Kuya Kaloy. So, lagi natin. Okay. Kailan naman kayo nag-start
Nag-start ako kasi ang kalye sa harap ng bahay namin pababa eh. Saan to? Sa San Juan. Sa sa Oo, Ibuna. dami nga doon. No? Oo. And then, nakita ko yung kaibigan ko may skateboard. Plastic na. Plastic sabi yan. siya. Oo. Hinihiram ko. Anong taon to? Ha? Anong taon? Anong? Taon po. Taon. Year. Siguro 77 yun. 77. Oo. Tapos ang ganda. Unang kita ko pa lang sa skateboard, parang gusto ko to Oo. Ganun din, di ba? Kasi ganun din yung gusto- feeling ko gusto eh. ko to, parang- Hindi mo alam kung anong tawag din. Basta nakita mo, cool. Parang hindi ka makatulog na kailangan hiramin ko to. Kailangan matry, di ba? Mahirap siyang hiraman eh. Kasi syempre, ang ginagawa ko, pag may mga homework sa ganyan, ginagawa ko, pabayagan niya ako mag-ride muna sa ano. Pagsakay ko, parang marunong ka na eh. Oh. Alam mo yun? Minsan may ganun eh, Wow, di ba? inborn. Ano, Oo. Inborn. Medyo Inborn talent. Inborn na, ganun ka, inborn. pero makukuha mo na kagad eh. Nakuha ko. And then later on, gusto ko magkaroon ng akin. Makakita ako sa COD sa Cubao, truck okay. sa Kagulong magkasama, parang 150 isang ganon, so 300. Saan sa COD? Kasi taga ko ba ako eh. Sa Cinderella? Alam mo yung may pagpasko, may mga gumagalaw na gano'n. Doon na, COD. COD mismo. Hindi, saan sa COD? Saan sa Sa loob? toy store, sa taas, sa sports yata o toy store. Basta umakyat ako doon, nakita ko, uy, Sa parang department truck store lang. ng skateboard. Parang sila mismo, di nila alam kung ano yun. Basta Pero may- bumili ako. Oo. Tapos, kumuha ako, problema ko lang board. So alam ko, sahig namin yata, isang board na gano'n, kinuha ko. Yung Tapos, sahig niyo po ay yung... kahoy na Kinu- gano'n, di. Kinat ko siya, porting skateboard, cut away pa eh. So, pag nakita ng nanay mo, ano itong butas sa sahig? sa may, alam mo yung sa wheel well, kinat ko cut away ang tawag doon eh, naka-cut away sa may wheel well. Para pag gumanon ka, hindi sumasayad yung gulong sa ano. Tapos ang grip tape ko, stripe pa ganun. Tapos dilaw yung kahoy. Okay. Itim So, yung ilalim. uso na rin pala yung mga grip tape May art. grip art may yung grip nga art. pala. Yun, baba ako sa amin, downhill, tapos gumawa ako ng 4x8 na rampa, isang ganun lang, doon ako nag-practice Okay. ng Gets. rampa. So, yun, gusto mo eh. Enjoy ka. Enjoy na enjoy Ano to? talaga. High school ka na? Elementary? I believe, parang college na ata, first college. year, mga ganun. Oo, di ba? Mga ganun. Saan niyo po nakukuha yung... Kasi sabi niyo gumawa kayo ng DIY na Board. ramp. Saan niyo po Ganun din, kinuha TV. yung ano? Di ko alam sa kunakuha yung plywood na yun eh. Hindi, pero sure. yung idea, yung paano siya Yung- gawin. Kung, Oo, nakita ko yata yun sa... Di ko alam kung sa Pepsi team pa no, nung nanonood ako o no. Kasi ano po may yung Pepsi luma team? akong... Ano po yung Pepsi? Sige, wait lang. Pepsi Sige, team. mamaya. Okay, sige. Sige. May luma akong magazine ng skateboarders, yung issue number 1. Ng skateboarder? Meron ako nun. Oo. Meron Actually, ako nun. alam ko, reissue nga yung skateboarder magazine eh. Yung Oo. na ano natin ngayon, yung may malaking circle. Oo. Reissue yun eh. May lumang Meron ako yung lumang ball- publication. Series number 1 talaga. Eh. Hindi ko na alam kung nasa na yun eh. So, doon ko nakikita sa mga pictures, yung ganyan. Tapos, yun nga, ginawa ko ng rampa. Sinandal ko lang sa pader na gano'n, pababa. Tapos may rampa kaming ganyan. Mga kaibigan ko, mga nagrarampa rin sila. Nakabili rin sila ng mga fiberglass na mga skateboard. Ang fiberglass noon eh, pag napingas yan, parang Matalim. blade, Matalim. blade yan eh. Tawag namin niya, switchblade. Yung mga fiberglass. Actually, nakatry na ako before na na alien workshop na slick. Kaka-stay slide mo, napuputpud yung area, Oo. tapos tumatagos yung kahoy sa ilalim. Parang blade yun. Kasi ano yan eh, parang 7-ply, yung pang 7th yung slick. Oo. Kaya, matalim, parang alam mo, chopping board ng May aluminum pa nga eh. Aluminum board. So marami palang parang innovation dati before mapunta ng permanently sa Maple, no? Ibe-bento. Ang aluminum board na bibili sa manufacturer sa Pasig. Sa Pasig. Meron? Dati. Yung gawa ng aluminum doon. Doon kami bumibili ng trucks. Okay. Ewan ko, Peplex yun eh. Alam mo ba yung Kaloy? Hindi. Yung malapit sa tulay ng Sumilang. May factory doon. Okay. Ng alloy. Doon namin nabibili yung mga trucks na. Malapit kila Jack? Sa Sumilang? MPI? Kung ba kung anong aluminum yun. Basta pag umakit kami, mga naka-display, kaldero. So ibig sabihin nga, kung Kaldero. merong, Tapos, kung may makikita mo source, yung
trucks doon. Kung may source ka ng Gumagawa sila ng aluminum, trucks. kailangan mo lang is mold. Pero walang Mold Oo, lang, kailangan mold. Pwede Ngayon ko lang naisip yun. Kasi ang dami nating aluminum metal dito BF pa lang di ba? Companies. Ang board ng aluminum, pag nakita mo, double kicktail. Pero yung gitna niya, medyo pa-hump na gano'n. Kasi pag sinakyan mo, papantay. Magbebe. Okay. paano. Pero edi mabigat. Mabigat. Kasi kahit sabi maliit mong lang. aluminum, kahit sabi mong magaan, Hindi pero hindi pa naman kasi uso ang all-in yun. yun So, nga ano iniisip lang, ko eh. extra, So, din. ang logic niya, hindi naman issue ang weight dahil hindi naman umuoli. Wala pang So, oil. more on Deadly handstand. lang. Pag lumipad yun, Ayun lang. takbuhan na kayo. Magsak sa ulo. Mas, Ayan dead, na. mas, dead, mas deadly pala to sa alulod, no? Kasi yung kahoy. Kakoy, Masakit na medyo eh. maramdaman mo lang. So, madalas natin na pag-uusapan yung Pepsi team na yan. Ano ba yung Pepsi team na yan? Naririnig ko na yan dati. Dati Pero pa. wala akong, kasi may mga nakita kong photo ng naka-aerial, tapos manipis na, tapos may Pepsi doon na logo. So, ano ba yung, sino ba yan? May local na Pepsi team? Sino ba yung mga Pepsi team na? Si Kuya Kaloy yata yun. Sino ba yung Pepsi team na? So, Sir Kaloy, yan. Actually, sinusundan ko sila noon. Una Sino- dyan sa... sino yan? Ang una talaga Coke. Exhibition team dito sa Makati, sa Rizal Theater pa noon sa parking lot. Di ba ginibahan So, nila? sino to? Sino to? Hindi kilala eh. Mga British. one time lang na exhibition, and then meron silang konting contest, nanalo ko doon sa mga contest, nanalo ko ng skateboard. Okay. And then after noon, lumabas ang Pepsi team. So mga Pepsi team, may mga Amerikano, may iba-ibang lahi, may 2 Pilipino yata. Anong taon tong Pepsi team? Mga bandang 78 yata, yung 79, mga ganon. And then, nung nanonood kami hindi ko alam kung sa Makati yan, sa Magallanes, may tali, may cord. Kasi may rampa eh. Ikaw, skateboarder ka, pag nakakita ka ng rampa, talagang kahit anong gawin sa'yo, magrarampa. Aerial ka talaga. Sumugurin. Dumusot ako sa ilalim ng rope. Hiniram ko yung skateboard ng kaibigan ko. I can remember yung skateboard niya, yung earth ski. Yung Logan earth ski. Ganyan kakapal yung kahoy. Tapos kulay orange yung gulong. Pag tinamaan ka, tulog ka. Lumusot ako, banat ako. Yung mga yung mga skater nila, hanggang doon lang sa Pepsi logo. Diba? Ang Pepsi logo may red. Tapos may blue line. Yes. Ang nangyari sa akin, pagsakay ko, lumalagpas ako dun sa logo ng Pepsi. So, hinaharang ako nung manager nung Pepsi team. Hinaharang akong gano'n. Hey, sabi niya sa akin, hindi ka pwedeng mag-skate dito. Nasasapawan mo yun. Yung team na. Wala kang helmet, wala kang knee pads. Sabi niya sa akin, come with me. Sabi niya gano'n sa akin. Di sumama ako sa kanya. Punta kami sa likod ng kotse. Binuksan niya yung trunk. Binigyan niya ako ng skateboard, helmet, knee pads, elbow pads. Uniform. Sabi niya sa akin, Pepsi team na. Wow! Grabe. Ang sarap naman. Ganun lang pala dati, Welcome no? to the team agad. After nun, binigyan niya ako ng Lumampas lang sa mga schedule. Ganun lang pala eh. May schedule na. May schedule kung saan kami pupunta, kung saan, Cebu, Kasama agad sa Iloilo. tour. Grabe. Kickflip ka lang pala di sa wang ka na. Dalawang division ang Pepsi team. Merong local, yung mga Pilipino, may mga Amerikano. Doon ako nilagay sa mga Amerikano, mga taga-Clark. Ako lang ang Pilipino ron. Kaya pag pupunta kami sa mga probinsya, Pampanga, ganyan, ako yung pinakamalakas ang palakpak. Kasi local hero. Okay. Sino-sino mga Pinoy nakasama niya doon? Kung naalala Dave, mo. pag kambal kami, kalimutan ko na yung apelido nila. Si Dave, si Andy. Ang naging brother-in-law ko, si Manji Bueno. Okay. Rin siya, magkapatid Jerry Bueno, Manji Bueno. Hanggang ngayon, kasi brother-in-law ko siya. And then, yun lang. Tapos later on, nagkaroon kami sila Matthew Perez, Ariel Ponce, yung mga ganun. So ano kayo nun? Mostly ramp skaters o freestyle Pero o halo? pag mag-start yung exhibition, or anong muna kami? Exhibition sa grounds. Freestyle. Freestyle, 360,
spacewalking, mga ganun-ganon. Tapos, yung barrel jump. And then after nung lahat na yon, kanya na kami. Kanya-kanya. Okay. Doon na gustong-gusto ng tao kasi yung Lumilipat. delikado buhay mo. Gusto mo eh. Buwis buhay ang Mga tao, yung Doon sila natutuwa. nag-aantay sila ng... Maganda kasi tingnan di ba? Parang, yun nga, sa Pilipinas, parang napaka-rare naman ganitong American culture. May kita mo, ano ba dati? Basketball na ata dati, di ba? basketball. Pero pag nakita ka ng skateboard, ano yan? Sobrang Saka delikado sobrang interesting Kasi alam ko nakakita na ako ng mga nagde-demo sa PICC nga Yung Random Sunday, kasi meron dun mga nagbi-BMX. Tapos meron din doon may nakita ko, yung makitid lang na ramp, parang nakikiskate lang sila sa aerial lang. Kicker yung tawag doon. Kicker ramp. Puro Doon ka early grab. mag-frontside aerial. Yun nga Tapos, adal ko nakikita doon So, yun. Tapos nakasama namin sila Ponso. Okay. Question, kamusta ang eksena dati na skate? Kamusta ang eksena ng skate dati? I mean, malaki ba siya? Sobrang popular ba siya? Or underground pa rin? Or kamusta? Kamusta ang... Actually, tumaas, biglang bumaba. Okay. Ano to? Panahon ng ano Die to? out yan. 70s to 80s, ganun. Tumigil ako sa pag-skateboard, tumigil ka rin yun, di ba? Natigil kami kasi bumaba kasi talaga yun. Nung tumigil tayo, nawala ang skateboard. Wala na. Okay. Pero ano ba? Parang kasi ngayon, parang connected ang music, culture, art with Bumalik skateboarding. ulit siya mga 90s na, 80s. Nakita ko na maliit na yung mga, 86 pala. maliit na yung Community. mga board, isa na lang ang korte. Tapos biglang pumasok 92, biglang pumasok tong rollerblade. Pero atras muna tayo doon. Curious ka ako sa nung 70s, 80s Kamusta yung scene kayo as teenagers nung mga panahon na yun na nag-skate? Parang konti pa lang tayo nun Into ano ba kayo? Parang into bands ba or Ah. art, culture? Kasama ba kayo doon? O may sariling mundo ang skateboarding before? Actually, ang Pilipino manggagaya Di ba? Walang nakikigaya na kami sa kultura. Ng American culture. Pero as kayo, Kasi, kaya nga tinawag silang thruster, yung unang mga thruster, madudungis. Yung after mga 90s na, medyo naiba na yung dating nila. Maporma na. Maporma na. Biro mo, nakabarong Tagalog na, nag-skate na, naka-long sleeve. Di ba? Noon, kung ano na yung may suot namin noon Kasi, kaya ako lang matanong, kasi kayo dalawa, kayo Ponso, kayo Vincent, kahit pa paano, tumawid kayo sa new school Pero nag-start din kayo with old school. Anong comparison nyo dun sa scene before, nung kayo nag-start, nung kayo pa yung mga superstar, and scene ngayon? Sa scene ngayon. Ano muna yung scene? Kamusta yung dati? Kasi ako, alam ko lang yung mga roots, history. From CCP na skate spot namin, nagtagpo kayo, same. Pag nagtagpo kayo, kahit di mo kilala, makakalaro mo na siya, hanggang sa kwento mo na siya. Tapos, share kayo kung anong tricks na bago. Saka, Matagal sa na CCP, pala Police Guardia. Tapos, Uso ba dun yung spot-spot, hindi lang PICC? Kunyari, Wala. dito muna tayo, dito muna. Dito. wala Actually, Green Hills. spot yung Saan po? spot. Green Hills. Yeah. Spot talaga. Yun talaga ang spot. Music Museum. Pero walang hindi pa uso yung Saka Makati. hindi pa uso yung dito muna tayo, dito muna, dito. Yung parang naglilipat ng Dumadayo spot, kami ganyan. sa O lugar tayo. na So, may spot specific day na dito lang talaga, dito lahat. Okay, I guess. Harap ng CCP. Green Hills Theater. Yeah, Green Hills Theater. Then Makati. Sa may Greenbelt. Doon, yan. Yan yung tatlong spot na yan. Pero may mga, pag ikaw skater, nalaman mo yung spot ng Corinthian Garden. Alam ko yung yan half pipe, yung green half. Alam ko yung Corinthian Gardens half type na yan. Exclusive, Ang nakapasok na niya isa kong kalaro, si Jing. Kasi may picture ako nakita. As in, nag-start pa lang ako Kasi pag mga ganyang, syempre, nag-street skate ka na, may mga hidden spot na parang makukwento lang, uy, meron dyan. Parang, Kasi syempre, pag nakita, ay, half pipe, wala dito nun. Pagka kailangan natin mapuntahan yun. Kaso, limitado. Rich kid yung mga nandun makakapasok lang dun. Pag alam na magaling ka. Ganun kami before. Kami ni, may nabalitaan kaming half pipe sa Bulacan. Kami ni Jack.
Biniyahin namin na, alam mo ba yun, yung half pipe? May half pipe, may picture kami ni Jack. As in, kami, Amerikano, 12 feet na half pipe. Legit siya, tapos biglang nawala eh. May isa pang half pipe na sinama rin ako ng kalaro ko sa bandang Mandaluyong, pero hindi ko alam saan. Bahay lang siya. Pero yung half pipe niya, concrete na magkasalubong mo lang na gano'n. Pag drop mo, parang sa kanya. Pero maliit lang, mini-ramp lang siya. Nabigyan ako isa doon, mag-drop in kasi ganun yung isa eh. Wala pang flat bottom. Okay. Kasi dikit. Yun talaga. Sa Olonga po, napabalitaan na namin yun. May snake run, may half pipe din. Sa Kainta, meron din. Faith Academy. 1989, nasa Kainta na kami nakatira. Tuwing matatapos schooling ng mga Amerikano sa Faith Academy, sa Bali Golf Taas, magbababa yung mga Amerikano. Sa Brookside Hills, sa Pastry, may kalaro ang Amerikano. Actually, wala pang, yung heel flip, di ba ata na-invento ni Rodney Mullen? Doon ko nakita isang kano nag-heel flip. What is that trick? It's a heel flip, not a kick flip. Yeah. Tapos yung board, skateboard, syempre, shape board, yung 10 inches ang lapad na Santa Cruz, na Corey O'Brien, yung kalaro ko nun. Heel flip na. That time sa Kainta, yan, puro Amerikano, marami. Sa Faith Academy, ang laruan nila, picnic table. Na legit na picnic table. Nakalaro na ako doon eh. Kasi American school. Ay, nakapunta. Kami ni Chito. Nakapunta kami doon. Hindi ako makapasok doon. Ano eh, by invitation eh. May secret kayo ni Chito. Ako, si Chito, and si Jack. Kaya kami. Na-feature yung isang canoe doon sa pricing. Siya yung gumap nung inoli rin ni sa math building. Yung intro ng uprising. Siya yun yung canoe doon. Yun. Speaking of mga board ng shapes, ano bang uso dati noong mga panahon nyo? Ano bang besides sa 80s or 70s? Kailan tumawid yung design from penny from fishtail to ganyan na? Pero sa kanila may malapad na talaga. Kanowa. Naabutan ko Kuya Kaloy. Nung pinakilala ko ni Afonso. Kanowang malapad na yun, Kuya Kaloy. Nasa 10 na rin natin. 11. Ayun. That time, sa panahon nila, may ganun na kalapad. Doon sa panahon namin, 1988, fish deck, na halos 11 na ata pinamalapad doon eh. Tapos 215 yung trucks. Yan yung mga shape. Pero karamihan talaga shape fish deck. Tapos, medyo 1990 na uuso na yun. Ba't gani ibang deck? Medyo may gano'n na yung nose. Tawagin, spoon nose. So, unti-unti na umagat. Oo, umagat na. Spoon nose. So, hanggang sa binenta ko yung board na binigay sa akin, kasi nung 1991, papasok na yung sila Mike Ballini, nag-invento na ng skateboard na double tail, barnyard. So, nagiging tech na, tapos, saka yung fishboard ni Mike Ballini na may toast na rin. Wala akong makita yun. Sa High Adventure, wala pa rin yun. Pero may high adventure time na yun. Tapos nagkaroon pa ng concave. Yung concave, yan. May kicktail ka na sa harap, kicktail sa pero nagdarap ko yung banyo. So malalim din yung ano. Malalim na, Pero ano pa rin, malapad pa rin yun. Nasa 10. 10 din ang lapad. Speaking of mga boards, ano pa ba yung mga parang ginagawa niyo before? May mga compete ba before? Malakas ba ang competition before? And anong klase yung mga competition? Sumasali ba kayo? Ako sumali ako. Ano? Street lang eh. Sa ano to? Kasi marami ako nababalitaan eh. May compete sa Green Hills. Sa taas ba yun? Sa Green Hills, sumali ako first time. Green Hills. Tapos may, ano pa yung mga school? May mga school dun eh. Parang Don Bosco. Ano ba yung mga school? Alam ko parang sikat na yung mga school compete doon. Ako sumali ako dun sa sa Music Museum sa likod. Parang nabalitaan ko rin to. First time ko, 1988. Yung may picture. May picture. Alam mo yung Bira Mall? Dati may skate park sa taas ng Bira Mall. Yun nga eh, nababalitaan ko. Alam mo, merong half-page ad yan sa newspaper. Pag tinignan mo, skate park. Tinitingnan ko, sino to nag-skateboard? Ako yan Ginamit yung picture mo? Sabi ko, ba't di ako nakatikim ng ano? Hindi ka po nabayan. Hindi.
Yung Ano skate park? I mean, ano yung mga obs doon? Meron kaming continuous na half pipe, mahaba. Kaya lang ang pagkagawa nila, nagkikink, may kink, hindi yung plywood. So parang may gumawa rin na hindi pa knowledgeable gan. Pero although yung frame niya rounded, no? Sabi ko, basahin niyo yung plywood, tapos i-screw nyo down para maging... So, naging inayos naman nila. Tapos, may half bowl, pero mali din ang gawa, flat. Ganon. So, sabi half bowl. Hindi yan half bowl. Sabi ko, half plaka yun. Pader lang siya. May mahaba kaming quarter ramp. Yung parang ditch. 10 feet lang ang taas. So, parang 10 feet, no? Laruan lang namin yung 10 feet. Tapos meron kaming starting ramp. Kami buwelo. Tapos gano'n. Pero maganda kasi malapad. Pwede kang mag-carving frontside. Malapad yung landingan mo. Okay. At tapos nasunog ang Biramol. That's the end. Nadamay din. Yun, narinig ko rin yun. Nasunog. May LPG na pumutok. Nasunog ba? Hindi nasunog yung skate park, pero doon tinambak yung mga debris. Debris, kalat. Okay. Hanggang sa hindi na nagamit, mababasa na ulan. Ito after copy ng Green Hills, nagkaroon sa mga street, nakasali daw sa San Andres, sa may San Andres Bukid. Yun Ay ata yung medyo mga kompi. second runner up. Anong kompi to? Freestyle? Street na. Yung tubo, dalawang gano'n, haba, upuan. Upuan lang, walang Tapos launch ramp, yung mga sakin. Tapos nagkaroon sa Makati, MSA, Makati Skateboarding Association. Yan, 1989, lagi may pang-copy yan. Okay, gets. Medyo dumadami na. Nung scene ba dati, meron na rin bang may mga female skaters na ba yun dati? Meron. Meron. Freestyle. Tatlo. Actually, ang competition, walang definition kung street. So kasama, inclusive lahat. Andun yung obstacle. Wala kaming definition na Men's street. division, female. Basta't kung yan. At saka, 3 to 5 minutes. 3 to 5 minutes, di ba? Haba ang run. Oras, di ba? Lahat din tumulong mo, di ba? Haba. Ang ngayon, 45 seconds. Oo. Kaya nga parang naano ko yung mga skater. Napakahaba ng time namin noon. Kala meron ka music. Hanggang patapos yung music mo. Kasi kung makikita mo may konting issue lang ako sa mga parang bagong contest. Makikita mo sila nagra-rush lagi. So hindi mo na enjoy yung mga tricks. Parang sobrang technical, nakikita ko. Kaso parang pagkalan nila parang next. So parang hindi mo na envision yung buong Kaya kailangan meron run kang nila. game plan. 1988, 2 minutes na lang. Pero hindi ka rush. Pero feeling ko isip parang ka. mas gusto ko yung ganong klaseng Pwede ka bumaya na mag-isip ka pa. Dapat Hindi pa tapos hindi mo natapos yung oras mo. Di ba? Baka hindi po matapos. 45 minutes na nauso din sa X Games sana yung kumarang X Games dito. Yung sa X Games ba nun? Di ba ikaw, sumasali ka din nun? Ilang minutes ang 90. Nabut ako 90. 90 pag elimination. Tapos pag final, 60. So, paikli ng paikli. Seconds yan. Seconds. Yung 1.5 tapos nagiging 1. Yung 1.5 okay pa sa akin kasi may breather ka kasi hindi per trick kasi yung pinapakita mo. Pinapakita mo yung run mo. Kung paano mo ginamit yung course. Yung whole diba? course. Parang, Yung artistic, yung technical. So, minsan kasi may mga nananalo na hindi naman technical pero napaka-unique. Kunyari meron ditong bench. Tapos parang ginamit niya. Parang, hindi naman to part na, pero ganun creativity. Ngayon kasi parang yung creativity part ng skateboarding, parang bumaba. Parang inangat nila yung difficulty, tapos yung creativity parang 20% na lang. So, di ba, ako lang parang sa opinion ko lang, na parang nararush or na parang napupuwersa yung mga new kids din na para to do the most technical and nawawala yung creativity and uniqueness. Di ba sa 45 minutes kala makarami kang tricks, paano mo gagawin yun? Ang lalaki pa ng obstacle, di ba? Rush, di ba? So, yun nga Yung baler, napakalaki. Di ba? Tingnan Tinan mo yung baler. Nakikita ako parang dalawang pasadal pa. Isang ganon, tapos na. Parang hindi mo makita yung parang, dinaanan ito. Nung panahon namin, feeling ko may baler. Pwede mo bumuhin kasi nga pa ng oras mo, di ba?
Ngayon, Okay. hindi. Gets. Mo. Yung inaano ko, dapat hindi nila sinasabay tayo sa ganung laro. Pwede pang international, okay. Pero pagka mga local lang, dapat habaan nila yung oras. Nga, no? Ngayon ko lang Para naisip makita yun, ano? Pwede. Pang Naisip ko din yun, international, na? ginagawa nila eh. Kahit mga local events natin, no? Feeling ko dapat bigyan natin ng parang local category or local. Wag nating isabay kung anong ginagawa sa street league or ano. Nga, no? Pag nakita mo sa practice, magaling. Pag actual na, wala na. Tarantang. Yeah, yun nga, napansin ko sa yung mga pressure eh. kompi. Pressure na eh. Unahan sila. Ay, bangga. Siyempre, di ba, tira ka. Biglang may sisigit, naunahan ka. Ganun ba dati sa kompi nyo? Ay, sa amin, isa-isa. Hindi, Kalmado. Kalmado. So may respect pa sa isa't sila kahit pa paano. Ngayon, dito, wing. Ilan ba dati yung, na-estimate nyo ba? Ilan Kung yung, ilan Oo. kayo? Ilan po Ako, kayo? 100 lang nata tayo doon. 100 lang? Parang isang local kompi lang yun. Di ba nakikita mo sa mga lumang pick me, spectator yun. Oo, nakikita ko. Hindi sa ano yun, skater pa yun. Doon mamangha sila. Nung sumali ako sa Clark, mabibilang mo ng daliri mo yung mga contestant. Yung mga Ilan kayo nun? mga siguro mga 10, 12. Lang, eh? konti lang. Tapos walang class A, walang class B. Isang category lang. Ha? Isang category lang. Ano lang, meron kaming ramp riding, ang tawag nila. May freestyle, and then may barrel jump. Yun lang. Speaking of barrel jump, nakita ko yung picture kanina. Paki-explain nyo. Yun po. Kasi parang napaka-interesting concept para sa competition yun eh. Kasi nag-originate yan, ang ginagamit nila, yung maliliit na barrel. Palagay ko lang, alak yata. Lalagyan na. Oo, yung tawag na barrel, na gano'n. Yun ang nibilang. Ang isang barrel yata is 12 inches wide, parang gano'n. So, lalagay nila yun. Tapos, lalagyan nila ng harang na skateboard sa dulo para doon babangga yung skateboard mo. Tatalong ka, may nag-aabang na skateboard sa kabilang dulo. Doon pala landing. So, kailangan maland mo. Pag naland mo, dadagdag ng barrel? Dadagdag na naman, hahaba na naman. Parang longest ollie. Longest ollie. Na walang ool. Parang tignan natin kung saan sesemplang to. Grabe. Kung So, pang ilang barrel siya. parang stunt, no? Parang stunt pa man. yung barrel, Mataas pa yun kaysa sa board, di ba? Yung ollie ngayon. Naka-flat siya. Yung barrel, talagang bilog. Tatalong ka talaga. KFC barrel. So, parang stuntman kayo, no? Parang stunt yung kadalabasan. Okay, masaya yan. Masaya. May hawak ng world record yung si Tony Alba yata. Tony Alba. I think Tony Alba. Ilang Tinalo barrel? siya ni Kaloy Pangilinan. Ilan po yung sa inyo? Pinoy tayo. 15. Yung kayo ni Alba po ba ilan? Hindi ko... 15. Parang 14 and a half. Tinagalog. 14 lang daw yung kay 14 and a half. Tony. Hindi ko alam actually. Kaya self-promotion. Noong mga panahon nyo, may mga favorite tricks ba kayo doon? Mga favorite trick? Dati, kayo? Sa skateboard? Sa skate. Kayo Sa Lito. Pupuboy iba. Wala favorite trick ko. Anong trick mo? Trick ba po ba yung pinag-uusapan? Sa pag-inom. Ganito ba? Hindi, kayo Lito. Anong favorite Ang trick favorite ko noon, yung kaya ko pa mag-vert. Weh? Anong trick sa bird? Invert? Invert. Weh? Ang invert. May Tinry picture ko ako yun. na ng invert. Tinatry ko yung kahit hand Saan plant yun? Ha? Invert? Invert. Ang invert, ibig sabihin Parang yung hand kamay yung hand plant. Okay. Nakabaliktad. So, rarampak. May kilala ko isa, may na-picturean akong taga Bacolod noon. Ito, may picture na, may picture. Ayan. May ebidensya, may ebidensya. I-ano natin sa screen. Ayan. Sige. Pero by the time na nasa screen na to. Yan. May tinatawag kasing eggplant. Hindi, alam ko yung invert, tas marami siyang pangalan eh. Iba-iba, depende sa hawak mo, depende sa kamay mo sa ano. Pero parang siyang Invert. Okay. Yan ang invert. Okay. Ngayon, ano natawag dyan? Hand plant. Hand plant. Okay. Yan ang paborito mong Favorite ko, tapos meron ako yung parang okay. moonwalk. Ano yung moonwalk? yung sinisway mo yung Paano sinisway mo yung board. ginagawa ni... Parang Michael? Gumagano. Andy Anderson. Gawa ni Andy. Andy Anderson. Andy Anderson, yung gumagano-ganon yung pa. Spacewalk.
Moonwalk, spacewalk. Para siyang TikTok. Pwede ba Pero mag-TikTok? TikTok muna. Nakawili. TikTok. Nakawili ka, tapos nakawili. Ganun ka lang. Okay. Nagsiswing ka lang. Nagsimula kasi ako Pero ano TikTok. yun eh, paatras. Parang alam ko paatras yun. Paatras ang andar mo? Hindi, may paatras nun. May May paba. nakakagawa ng atras. Yung sa akin sa Pahaba. bante. Oo. So para ka nagtitiktak, nakita ko na. Yeah, Yung pala tawag doon, TikTok, space. tapos- nakikita kita, nagmumunwakan mo, naka-handstand. Yun ang may... Parang mahirap yata yun, sir. Ay, moonwalk. Yung upper and lower body. Yung lower body na. Isa pa, yung parang high jump na... Hippie jump? Actually, yung may stick. High jump. High jump. Parang high jump noon. Oo. Yun. Ang pinaka- Pero ano, yung board na sa ilalim. Nasa ilalim. Hippie jump na nga siya ngayon. Hippie jump. Ba yun? Yun ang hippie jump. Pataas ang pataas. Okay. Naalala ko nga, parang iba pa yung ollie before. Parang ang ollie, parang, di ba nauso ang skate? Nag-start siya sa mga surfers, yung mga nakapaapa. Ano yung ginagrab nila? Parang, Tawag ng barefoot gorilla. Gorilla. Gorilla jump. Gorilla grip. Oo. di ba? Tapos Gorilla jump. tatalon. O kaya minsan gumagawa kami. Gorilla. Mike. Gorilla. Grip. Mayroong gagawa ka ng nabibiling grip. Mike. Yung Yung mga- Mike. Sir, ay sorry. Mayroong mabibiling, I think made of plastic na nakaganon. Ikakabit mo, iatat mo sa ibabaw ng board. Tapos nakapasok yung paa mo. Doon mo iipit yung paa. Ganun. Oo. Alam ko pa. Diba? Hindi, nasa side. Parang snowboard. Nakaganyan yan, nakaganyan. Skyhook. Oo, gano'n. May hook. Yung nose and tail mo, parang may hook. Ayun. Ginagawa mo. Spread. O, di nakaganon nga siya. Nakaside. Pagkaganyan, no? Oh, so nakaganon yung... Hindi, paa. nakaside. Nakagilid lang. Nakaganyan. Oo. Akala ko nakaganon. Hindi. Papasok mo yung paa mo. Okay. Tapos, nagkaroon sila yung velcro. Kasi hindi pa parang na-invento yung snowboard. ollie nun eh. Di ba? Pero nowadays, yung ganun trick, yung barefoot, gorilla grip, Oo, gorilla Opo. grip. sa Aztec skate farm, may Kaya ba gumagawa. yun ang May nakasapatos? gumagawa. Sa Aztec. May Aztec. skate doon. Oh. Na ganun yung tricks. Paano niya, saan niya tinira? Saan Nakaparang siya, ops yun? tapos Ayun nga, dapat nakapaak. nakapaa sa tail, saka sa... Sino mga toes mo? Ganun mo. Saan ops sa kanya tinira? Anong tinira niya? Nag-over Nag-over ba siya? Yung wali sa walihan, nakakuli yun. Meron dun eh. Meron dun yung parang volcano. maliit. Oh, yun nasa Sa gitna. Iba yung tricks niya. Maganda Okay, din yung mga yes. sausage board. Nagkaroon tayo ng ganung skater na ganun. Ano pa? Favorite trick? Ikaw, Ayan, si Vincent. Kuya Vincent, Ito. meron daw. Yan. Ay, wait. Wait. Gusto niya yung Hindi, i-share. Marami hindi maniniwala sa akin. Wait. Matagal ko na kasi nakaka-skate to si Vincent. Karam, first time ko makakita, hula akong favorite trick mo, pero feeling ko hindi ito eh. Pero sa'yo ko nakita eh, hard flip. Kay Vincent, Yan, hard tama, flip. meron ako yan. Yan. Ayun, yan. Pero ngayon, kaya ko nang paikutin, pero hindi ko tinutuluyan. Pero kung ipipilm ko, talaga seryoso, kaya kong buuin. And natatakot ko mabali yung board. Ang lakas makabali ng board. So ito, yung trick na favorite ko nung araw, na natutunan ko nung natutunan mo Molly, nung nagbabasa akong transfold skateboarding, idol ko si Bat Hensley, may trick siya one-footed ollie, which is ollie north. So, paano kaya ginaya ko, paano mag-ollie north, mag one-foot ollie. Yung board dati, di ba, wala namang nose. Flat lang siya, pero fishboard. So, pag ollie ko, level up yung ollie, lumabas. Sabi ko, ay, gano'n lang pala yun, sabi ko. That time, yung ollie north na yun, yung ollie one-foot na yun, ako lang gumagawa. Kaya medyo nakasungit ako ng premyo ng second runner-up dun sa San Andres. Dahil yun yung ginawa ko. Sa kicker? Sa flat? Hindi sa flat lang. Flat lang, score na yun, mataas score. 180 na, backside 181 foot, saka 1 foot ollie sa goma. Yung goma ng gulong. Gulong. Kalahati ko. Paano lang, nakahiga. Yun. Doon ako nakilala, kaya Gulong ng truck. magtatry yung iba. Ba't ako nakilala ng mga skater? Dahil doon sa trick na yun na hindi pa ginagawa ng ibang mga skater. Okay. Yan. Pero ngayon, di ko siya kayang gawin. Hindi na. Kasi double tail, hirap ako kumikickflip eh. Okay. Pero ngayon, anong favorite trick mo ngayon? No-comply pa rin. No-comply pa rin. Anong no-comply? Iba-ibang Iba-ibang variations nga. Isa. yun. Isa. Marami Backseat bali. 360 no-comply.
Andi, anong paborito mo nung comply? Frontside, diretso? Backside 360. Backside 360 no comply. Backside, yes. Nagagawa ko rin. Dumadayo ako, hindi mawawala yun. Kasi parang wala nang gumagawa eh. Wala na eh. Yung frontside 180 no comply na lang eh. Gets. Pero, bisan ibang mga beginner nga, tay, 360 flip nga, tay, hard flip nga, ayan, nasa sa Taytay, sa lubong ko, sa kalye. Duwa kick, di ba sabi ko sa isip ko. Nanonood ng bearish. Kung alam mo lang kung ano, di ba nagre-repost ako ng video, nagta-360 flip ako. Kulang pa yung hard flip, wala. May frontside flip ako kay Ramir sa uprising. Pero hindi ko kayang patunayan ngayon. Pero kung ako magpipilm, yun talaga yung tema ko ngayon. Sample nga. Huwag nyo nang subukan si Kuya Vincent. Kayo masyado nyo inaano eh. Pero hindi na isang tirahan yun. Maramihan. Basta meron, naniniwala naman po kami. Kayo naman masyado. May pressure. Ikaw naman, Kuya Ponso. Ako, mula ko ulit. Alam ko paborito. Paborito ng lahat to eh. Siyempre. Handstand. Doon ako nakakilala eh. Actually, doon nakilala. Ako never pa ako nakakita noon ng live. Ay, nako. Mamaya. Mamaya, sige. Kaya ba? Ewan ko. Pero, doon, sa mga compi, pag kunyari punta ka ng, ano ba to? Yung X Games dati sa BGC. Di nasa grass area, di ba? Tapos may parking lot. Mamaya makikita yung Ponso naka-handstand, naka-headstand. Dumadaan sa gitna. Patong-patong pa skateboard. Tapos wala. May phone yun ha. Dadaan lang siya. Minsan, yung pinaka nakita ko ata parang yung tatlong board o dalawa. Magkapatong, grabe. Parang mamaya siguro pwede. May picture. May evidence na naman. Ito ulit, sa screen. Screen na lang yan. Ito siya. Sa replay, makikita sa... Kasi, yun nga, masarap makakita ng mga unique tricks. Kasi gusto ko yung ganun eh, may incorporate mo yung isang skater sa trick nila, di ba? Yun nga yung pinag-uusapan din nila kanina, na parang hindi favorite trick eh, pero yung signature trick mo, parang kung saan ka nakilala. Pag ginawa yun, si Ponso. Yun, ganon. Kaya sa sila parang, Kuya Ponso, di ba? Ayun. Uy, oo nga. Patingin. Ay, hindi, 4. Wait. Labing-anim yata. Wait lang, marunong ba magbilang? Hindi, 3 lang. Naduling lang. Pero di ba? Galing. Diba? Ayan. Nandito yan. Shadow yung isa. Kaya apat. Tapos ano pa? Yung fish pa. Oo. Diretso pa. Di ba mas nakakaya kasi pagka yung wheels gagalaw. Sa straight eh. Wala pang gano'ng tail, no? Okay. Yan, may daya yan. Nilagyan ng mighty band. May Nilagyan Nilagyan ng mighty band. May Photoshop na dati noong 1970s. Ganun pala. Uso naman yung Photoshop noong 1970s. May Photoshop na noong nakaganon pala. Kaya naman, Kuya Kaloy, anong paborito niyong trick? Alam ko na. Sige. Iniisip pa eh. Hindi ako masyado sa ground, sa horizontal. Ang favorite ko noon, pag nasa rampa kami, yung, alam mo yung indie grab. Hindi. Laid back air. Laid back. Nakakapit ka sa dulo ng rampa. So parang invert din. Oo, na method. Baliktad. Frontside air. Tapos, gano'n. Tapos nakahatplant ka. Gets. Gano'n. Saka, pero, isa rin yung frontside aerial, yung basic na frontside aerial, pero early release. Okay. Yung pag-hook mo ng kamay mo sa ilalim ng board, pag take off mo, bitawan mo na sa ere. Para mas malakas yung sa rampa. Pagbalik. Kasi iba, yung early grab nila, hanggang pag-land eh. Hindi binibitawan. Pag nirelease mo ng maaga, yung kamay mo nakaganon. Tsaka mas maganda, no? Yung board sumasalpak na ganon. Sa wall. Okay. Alam mo, doon ako napilayan. Pero paborito. Kaya naging paborito. Memorable. Doon pala pinahirapan. Speaking of injury, may mga worst nga po. Injury ba kayo sa skate?
Ako, meron. Ay, ito, oo. Magkasama tayo. Sa group pa lang may kasalanan. Tinulang ka. Lagi kami magkasama yung 4. Lalo na, kasi best friend ko yung utol na. Trivia. Sa ano yun, sa 5 steps sa Loton, pag poli ko, may dumaan na tao, yung shadow niya guman sa mata ko. So nasa area na ako. Nasa area na ako. Pag bago luman, dun lang ako umala. So yung late na. Kaya, nag-split ako. Tapos itong tuhod ko, yung binti ko, napunta mga twist. Yun talaga. Pero natakot akong baka masementohan ako, binalik ko agad. Sa Vega. Ando sila, nog-nog. Yun. Kasi bilang skater, antipolo ka, pero gala ako. Parang maalis ako, weekends, syempre nag-aaral. Pero once, umalis ako ng Sabado ng umaga, gabi na ako. Mga Monday na balik. Hindi naman, pero gabi na ako. Tapos kung saan ako napapadpad, walang cellphone, walang anything. Kaya pag sabing, kami Chito, kita tayo sa Dalasia. Pag na-late ka, iwan ka. Kaya yung mga skater ngayon, noon magkakakilala. Hanggang ngayon. Ewan ko lang yung mga skater ngayon. Medyo naman, feeling ko magkakilala through social media. Magkakilala lang sa Facebook. Pag magkaharap na hindi na nagpapansin. Kung saan, ako napupunta sa spot nila. Ako napupunta sa spot nyo. Pero ako, madalas ako, Mindiola, Tondo, Banal, Caloocan. Kaya minsan nga parang dati hindi usapin yung antipolo ka parang, layo mo antipolo. Walang ganun eh. Pag nalaman antipolo, antipolo ka. Tapos mag-name drop. Si ano, kilala mo ganyan. Nowadays kasi pag sinabing taga Bulacan, parang, layo. Oo, malayo sa iyo. Pero kung may kilala ka. May kilala ka. Pero yun nga, before hindi siya parang big deal na magkalayo. Kasi nga, pupunta kami, Bambang. Bago pumunta sa bahay nila, nag-ukay muna kami. Maraming ukay. Tapos may spot doon na ledge sa may Mahaligi, yung Olian. Yung actually sinabi mo Jonis kanina, tumatambay tayo doon eh. Kasi may ledge doon mataas na may makitid na angle bar. May picture tayo doon eh. Pang warm up, Oli ko yun. Dati na-Oli ko pa yun. Warm up yun, ang taas nun. Yun, bago ako mag-tricks. Parang ganun din. Mataas yun eh. Seryoso? Na-Oli ko yun, warm up. Kaya wala akong tiyan nung araw. Ayun. Kaya ko pala. Mataas, pero ang sikreto. Depende sa minsan natatakot ako, may injury ako eh. Question. Only rice. Only rice. So, syempre, sa feeling ko, love na love niyo ang skateboarding kasi kahit pa paano, na-treasure niyo siya eh. Until sa age niyo. Kasi alam ko ito, dalawa active to eh. Semi. Kayo, Kuya Kaloy, Lito. Ako, active pa rin ako. Saan po kayo nagsiskate? MSP. Magkasama kayo? Hindi. Doon sa MSP siya. Manila ka ba? Manila lang. Pako. Malapit ka. Malapit lang. Malapit ako. Maswerte nga ako sa kanila. Malapit ako sa skatepark. Nagrampa eh. Advantage. Umarampa pa to eh. Ha? Umarampa ka pa. Oo nga. Advantage. So, Narampa ako sa gabi. nalalaro mo yung ball doon. Babae rin. Paborito Kada may mo post, may babae. Kamakailan, nakausap ko si Nia. Matandang mahilig. Kami. So, pwede mo pang ibalik yung invert mo doon sa ball. Oo nga po eh. Yun ang pinaplano ko pa lang. Okay. Baby steps lang. Pero kailangan ko muna. Ayaw maging injured kagaya ni May insurance? May insurance. May insurance. parang gusto ko mag-set up ng Oo nga eh. Ng session. Sama tayo sa kanila. Alam mo, binabalak na namin yan. Last year. Sama kami. Tagaytay. Hindi matuloy-tuloy. Hindi tayo matuloy. Actually, masarap doon kaso tataas ng ram doon. Pwede pa rin. Di ba? Pwede pa rin? Kaya ba yan? Yung kanina kwento nga eh. Sabi sa Tagaytay. Paplano kami. Ba't di ba natuloy yun? Hindi ko alam. Feeling ko, kanya-kanya schedule eh. baka lagpasan natin yung park. Madidiretso tayo sa Bulalo. Tapos, nagkaroon ng baler. Ponce, sabi na, tara, punta tayo ng baler. Kaya na naman tayo eh. Schedule tayo, minsan sama tayo. Gusto ko lang Oo nga, ako din. Parang... Kasi ako, sobrang fascinated ako with skateboarding. As in, hindi naman sa historian, pero alam mo yun, gusto ko yung mga history, gusto ko yung mga ganyang storya.
And yun nga, before naririnig ko lang sa mga kwento-kwento, nakikita ko lang ganyan. And then now, nakakakwentuhan ko na straight. Minsan chismis lang eh. And then ngayon, di ba, parang, totoo pala yung park sa Green Hills, totoo pala yung sa Corinthian Garden, totoo pala itong mga ganyan. So yun, ang sarap lang pakinggan. Pero planuhin natin yung session na yun daw talaga. Okay. Pagpaplanuhan. Masuswerte yung mga new generation ng skateboard ngayon. Kasi maraming skate park. Panahon namin, wala. Ang pinaka-skate park lang namin, Green Hills. Ayun nga eh. Saka may video. Tayo, May mga video. May question. Meron bang ganun? Meron na bang skater na photographer o ganyan? Meron bang nag-document or historian man lang? O kayo lang din? Picture-picture nyo lang? Yung barkada kami ng college, may hobby ng photography. Kaya may picture kami. Meron. Okay. Yung nga lang, hindi ko alam kung saan napunta. Meron na bang parang video? Siyempre sa mga music, may mga fanzine. Meron na bang before? Magazines? Mga ganon? Kaya mga DIY. Kasi nung kami... wala. Basta may DIY, wala pa talaga. Wala pa. May rampa doon. Punta natin. Ganon. Wala rin nagpipicture noon. Video yung kay Kaloy. Okay. Yung... Kanino ba yun? Yung sa Quezon City, meron siyang alam mo yung mga video cam dati na parang hollow blocks na ginagawa. Hindi yung Sony. Yung skater din po ba siya? Yung mga tape niya, ganun kalalaki. Skater din po siya. Parang tape. Ginagawa yung bagong tape niyan. Mga skater din. Skater din siya. Skater din siya. Nakasama niya sila. Siya yung, pag may ganun ka, mayaman ka eh. So, yan po ba yung taga-Corinthians? ewan ko, may tindahan sila sa Green Hills eh. Okay. Yun lang. Very interesting lang. Kasi nga, yung nalalaman ko is yung mga may pictures lang, may kwento lang. Pero beyond that, yun nga, parang hindi ko, wala akong source. Parang hearsay, o kwento lang na ganito, kwento lang na ganito. Pictures naman, sa yung pictures. Kodak na film, na gano'n. Yeah, may mismo. kaibigan ako yun ang dala. Kami. Yung nag-start kami kasi ito photography din. Nag-start kami. Pag nag-pictures ka, bibili ka ng 12 shot lang. Magkano na yun? Kailangan perfect yung pagkaka-picture mo sa pixel. Kasi dosi na yun. Dosi bawal sa yan. Hindi ko lang yun, kahit mali. Digital. Pwede mo na i-post yun, di ba? May mga picture ako, mga luma. Ayun, yung pagka nakakahiram akong camera na Kodak manual pa yun. Bibili kami ng film, 12 shot. Para mas marami, 36 shots. 36. Kailangan, maganda yung pagkaka-picture mo. Kaya madami tayong picture eh. Marami tayong picture kami. Kasi nga, may video photo kami. Dami na namin na-document. Sobra. Sa video, sa 80s, wala akong preba na mga ginawa ko na yun. Noong 1992 na yan eh. Nung kami, ayan. Si Ramir Enzo, yan. Isa yan. Video yan. Puro yung napapanood nyo sa US. Kung may cellphone na nung araw, nako, may double kickflip ako. Wala. Pwede natin i-AI yun. Isang kickflip lang sabay dumadami. So, okay, move lang ako sa So, nag-compete din kayo, di ba? So, anong masasabi nyo sa skateboarding na nasa Olympics na ngayon? Parang nakita nyo ba yan before or parang actually yun nagkukwentuhan sabi ko noon nung nauna ang BMX pumasok mo ng BMX sa Olympics sabi ko susunod niyan skateboard hindi nga ako nagkamali. Ano sa tingin nyo? Parang kasi syempre andun pa din yung counterculture lifestyle ng skateboard kasi doon siya nag-start eh. And then now pumasok na siya sa corporate world, sa ganito, ganyan. Ano namang... Sa Olympic yata may coach no? Co-coach pa May yung... coach na. May coach na siya. Pero more on, hindi naman siya paano pagandahin yung trick mo, pero more on conditioning and mindset as an athlete. Diba? Kasi pag sinabi mong skateboarder, andun pa rin yung pagka-pangcrack eh. Andun pa rin yung pagka-unruly. Kasi doon nag-start yan eh. Para sa akin, mukha naman siya okay. To an extent. Kasi may time na parang nabalitaan ko, parang marami silang kokontrolin o ganito.
Nabalitaan ko nga parang magkakaroon ng uniform or something. Huwag naman gano'n na parang basketball na may official. May jersey. Or buti nga. Ano yung official na suot dapat while before, competition? Kasi Philippine team, medyo okay lang, kasi before kasi pag sinabi mong sport, it's a unified parang may controlled pa din, may rules pa rin. Parang, yun nga, yung mga early X Games before, required sila may helmet. Required. Pero ngayon, pansin mo, tinanggal na nila. Dahil nga, yung issue na yung mga parents o nagpo-promote kayo ng hindi naman safe, ganyan. So yun, baka, buti hindi napunta doon. Parang, andun pa rin yung freedom, may clothing, pa din, di ba? Ganyan. Kasi bilang skater nga, di ba, andun yung expression Yes. Part ng pag-i-skate yung fashion Hindi mo makikilala si Christ Air. Sino to? Ka-Christ Air? Hosoy. Hindi mo makikita sa Hosoy pag hindi nakalaylay yung isa niyang t-shirt sa Hindi, tuwalya. Tuwalya. Kasi yun yung part nung act niya, nung aerial niya, yung Christ Air. Kasi doon mo makikita yung movement na parang di ba? So yun, buti hindi nila nagalaw yung inner culture. Ganun. Yun lang naman sa akin. Okay sa akin yung Olympic. Para napapanood din ng lahat na ito pala skateboarding, hindi basta-basta na gano'n. Saka, mas nakakuha ng respect, di ba? Okay. Kaya lang, nandun pa rin yung mga taong ayaw respetuhin yung skater. Di ba? Kahit feeling ko na to parang personal. Hindi ba sa skater na dapat? Di ba ang question na nun is yung sa tao? Pagkatao. Yung tao, di ba? Pero sa sports, okay makita ng mga tao yan para alam nila. Mas maintindihan pa nila. Ang tinitingnan nila yung delikado yan. Di ba? Huwag kang mag-skate. Walang helmet. Baka mabali yung buto mo. Hinihintay ka nilang mag-helmet ka. Anong nangyayari? Ito pala yung nababali. Di ba? Dilagyan mo helmet kasi ko. Di ba? Pero totoo, talaga sa skate, yung street lang, ito lang nababali or hihita. Pero yung sa ulo, bira. Depende na lang pag transition. Yun lang. Kaya dito, anong opinion mo with Wala, hindi sa akin. Yung Olympics, yung unang pinasok yan, ang dami talaga ng reklamo. Diba? Ang dami ng galit. Lalo-lalo na sa Amerika. Kasi doon nagsimula ang skateboarding. Ano to, culture natin to. Yung baga sa ang skateboarding para sa yung mga punks, mga rowdy, rebel without a cause. Makikita mo yung mga ibang mga compis at mga video Parang feeling ko baka dun, natatakot sila baka maggalaw yun Yun nga, yun natatakot sila magagalaw yun. In another way, kaya kinuha ng Olympic yan. Sa opinion ko lang, bumababa na ng popularity ng Olympics kasi yun din namin. Yung sport. Mga sport, basketball, weightlifting. So, kailangan nila magpasok. Magpasok na bago yung naman. mga youth. Yung mga youth. Kaya hinatak nila ang skateboarding. Mas exciting. Parang naalala ko yung introduction yun Yung X Games, nawala. Actually. Well, nandiyan pa rin naman sila. Parang nag-iba sila. Nag-iba ng format. Format lang. Dapat nagbibigay sila ng gold medal, silver, at bronze. Feeling ko nga, dapat ata sila yung magfa-facilitate. Oo, dapat sila nag-facilitate. Pero alam ko hindi Naging World of Skate. Oo nga, no? Ang World of Skate, rollerblades. Oo nga po. Rollerblades. World Skate. Rollerblades siya talaga. Association. Doon binase ng IOC sa World of Skates. Kasi may gulong At ang World of Skateboard, ano yung gulong niyan? Galing sa skates. Gets, di ba? Pero, ayaw na itong mga skateboarder. Dapat, ang nag-facilitate nun, kinuha ng IOC, ang X Games. Para sila. Kasi sila na yung matagal Sila may judges, sila ang nakakaalam ng mga tricks, sila lahat, di ba? Di ba? Dapat, yun, sa IOC, sino yung mga kailangan turuan pa. Actually, nung nag-announce sila ng mga judges, parang hindi ko kilala yung judges nila. Parang mga owners lang. Mga skate owners. Oo. Nakita ko. Pero alam ko parang... Mag-judge ka na. Wala skateboard. May skate shop na. Pero Tama-tama, sponsor ka na rin.
Kaya kay Bonso, anong opinion niyo? Ito, madalas kong sabihin doon sa mga skater na kabataan, no? Skateboarding is not a crime. It's also not a profession. Kasi iba pinababayaan yung pag-aaral. Diba? Puro skateboard na lang nakikita ko, practice dito. Kasi nga sinasabi ko sa mga nakikita ko ng kabataan, ang skateboard, for fun lang yan. Talagang, yung pag-aaral nyo, puspusin nyo. Kasi kami yung nag-aaral kami ng college, hindi namin pinababayaan ang pag-aaral namin college, pero hindi rin namin iniiwan ng skateboard. Yeah. So, balance. Oo, Pero balance lang. priority pa rin ang pag-aaral. Kasi yun yung future mo eh. Unlike na paparison nyo yun sa mga sila Tony Alba, yung mga Mga pro. skateboard, mga legend na yun eh. Tsaka very narrow yung chance mo. Yeah. Kadami na ngayon. Feeling ko you can try to have an income in skateboarding. Ang ko, tinuruan ko mag-skateboard mag-longboard. Yung tumama na yung ulo, tinigil ko na. Babae yun. Sabi mo kasi, gamitin mo yung ulo mo Stop na. Ginamit literal. Payo ko naman sa mga may pamilya na skater, huwag yung pababayaan yung pamilya nyo, yeah. Pero yung skateboard pa rin. Okay. Oo. Kuya Si Kaloy, Kuya Kaloy. anong opinion nyo with Olympics? Kasi kayo nagko-compete and demo kayo eh. Yeah. Alam mo, nung nakita ko yan, nakita na namin yan darating sa Olympics. Pero I wish, hinayang ko, hindi nangyari noon, time na yun. Nung time na yun namin, iilan pa lang talaga. Ibig sabihin, Alam if mo, ever nung time yun, pwede kayo maging Olympians. alam mo, we have shot sa Olympics. Kasi ang tricks ng US sa atin, sinasabayan lang namin. Same. Sabay lang. Sabi ko, kaya. Mas malalakas ang loob ng Pilipino. Sayang lang. Yun ang hinaya ko sana noon pa. Okay. Na nangyari. We have a shot on this. Pero how about now? Yung nakikita mo? Malayo na sila. Ang hirap na yung makakita. Ewan ko lang, hindi ko nakikita yung scene ngayon eh. Pero naniniwala ako mga Pilipino magagaling talaga eh. Magagaling. Hindi, given the chance, Given the tamang chance. venue, tamang yung resources, training Sa akin facilities lang and naman, everything, siguro kayang umano talaga. Yeah. Habol, I mean, di Kaya ba? lang, Sumabay. ang sinasabi ko lang during our time, na sana doon. Pero ngayon, yung era ngayon ng mga skateboarders, hindi ko sila... Kami na lang Oo. I believe na kaya. Kaya talaga. With training. Yeah. Kaya yun na problema nga rin eh. Yung officials natin. Meron na nga, di ba? Mga pumapasok. May mga pumapasok. Yung mga local scene natin, yung iba minsan nagre-reklamo. Mas tumuha pa tayo ng Pilipino sa Amerika. Pilam. Pilam, ganyan. May, Parang sigurado. yun nga eh. Ganun din naman sa ibang sport. Yung import. Yung mga basketball, di ba? diba? May ganon. Sa lahat Pero, din naman. Nasasayang yung ibang talent doon. Actually, Di ba? marami Nasasayang. tayong potential dito. May marami tayong potential na mas magagaling pa para maging competition. Africa nga, gagaling nga. Actually. Question. Nung panahon nyo ba, meron ba kayong nung panahon nyo ba, nagpupush din ba kayo ng advocacy ng skate park for every city, every town? May ganun ba kanon? Or okay na kayo na may isang spot? Ganyan. Kasi nowadays, ganun yung Yung movement nasa Ako skate. wish ko noon magkaroon ng skate park. Gusto ko noon magkaroon ng skate park. Sa area nyo, saan man? Kung saan, Kung saan meron. like inside the mall, yung ganyan. Tapos may kasamang restaurant, mga gano'n. Pero may mga glass na vertical na gano'n. Fiberglass. Oo. Yung mga gano'n. Yung para ma-entertain din yung mga tao na makilala rin yung So para skateboard. siyang para siyang i-treat as parang kung naalala nyo yung roller skate. Roller skate. Kasi na-embody yun nung 90s or 80s. Kasi meron siya sa Luneta, meron siya sa Circle, meron siya sa loob ng Ali Mall, Skate Town. Tapos may ice rink. So parang why not skateboarding also na ganong klaseng di ba? Iba kasi ang skateboarding eh. Pag ikaw sa bata, like my time nung pag iba ang skateboarding, nagiging lifestyle ng skateboarding. Nagiging yan yung you live for skateboarding talaga. Yung feeling na zero gravity, yung feeling na bilis-bilis mo, in control ka. Even yung pagbagsak,
marami kang matututunan eh. The art of falling nga, ang sinasabi nila. Ma-apply mo rin sa buhay mo later on. Yung mga Actually, ganun. oo. Mismo. Ano pa? Ikaw, Justin, may questions ka? Something? Justin? Wala. Hindi, ikaw. So, Hindi, may share pa si... nakita ko sa skateboarding katulad ng rollerblade, easy come, easy go. Pero ang skateboard, nag-umpisa siya ng mahirap hanggang sa tumagal. Pero hindi na siya nawala. Hindi katulad ng rollerblade, di ba? 92, biglang sumikat. Sa puso mo pa rin. Oo. Biglang sumikat. Pati ng 94, wala na. Tinanggal na sa X game. Okay, get. Pero ngayon napansin ko nagkaroon nung pandemic, nagkaroon ng parang revival yung roller skate. Bumalik yung rollerblade. May ano nga sila, Pero diba? May roller mga skate. indoor sila ngayon. Ano ba tawag doon? May store ang roller skate sa Oo, ng... store. Kaya pag may pera ako, magtatayo ako ng roller disco ulit. Di ba? Sa MSP, may rollerblade. Dati kasi Sa meron yan MSP. sa Star Mall. Halo-halo na nun. Scooter, BMX. Binabalik na uli nila yung roller skate May nagtayo sa may carnival pero napakaliit. Napakaliit. Manang ikot. Maliit lang budget. Ikot lang. Hindi kasi kami before 90s, ganyan yung parang tambayan Sa Luneta, yung malaki. Sa gitna Yung may ng... globe. Yung dati, yung kung saan nakapwesto si Lapu-Lapu ngayon, andun yung roller skate. Sa gitna. Isa circle din. May maliit din na circle doon, tas pang... Kung saan kayo nag-skate? Ikot-ikot lang. Kung saan yung spot nila? Kasi sabi ko, depende, sabi niyo isang kasama ko, hindi, marunong mag-handstand yan. Sabi niyo, sige nga, pumasok ko nga. Nag-handstand ko, may ikot ako, naikot ako lang. Pero yun yung spot nyo, yung roller skates, tapos sa Baguio, yung spot din nila Sa Pancho. Baguio. Naalala ko nun, pagka mag-skate ako sa street. Tapos napagalitan ko ng netizen. Ay, bawal mag-skateboard dito. Doon nga sa Luneta. Yun na alam nilang... Kasi doon ang kilala. Doon yung kilala ng skate. Lalo pa may mga monster rap. Ayoko na. Mabalik ako dun sa question na parang naghahangad ba kayo ng skate parks? Kasi yun nga, yung movement ngayon, and nagko-flourish na nagtitake effect na yung years of nagging and na mga skate. Sa tingin ko, ang government kasi wala na maisip na project. Diba? So, ang ibig ko sabihin, parang, sige na. Ang dami ng basketball No choice. Parang sige. Last resort pa May lang. experience ka na Tingin Yung mo, nangyari. ito naman bago, skate park Hindi, lang. Kaya, ano- magpunta, Paranaque, Valenzuela, Meron na. Meron Antipolo. na. Antipolo, bago. Diba? malapit na. Binanguna. Binanguna, Bale, Puro ramps nun. Cebu. Yan, Kaloy. O yan na, papasok na talaga sa Padami siya ng Olympics padami. kasi nandyan na So, yung sabi ano ko sa inyo, sabi ko sa mga new breed na skater ngayon, maswerte kayo. Yung panahon namin, wala yan. Okay. So yun Hindi nga. kami pinapanay ng government. Pero feeling ko, yeah. somewhere, parang yung genesis ng skate park movement is, feeling ko sa inyo rin nag-start Baka meron kayong members na nagkaroon sila ng Nagpo-push din, oo, nag-push. na. And yung mindset na, oo nga, kasi pinapagalitan tayo, pinapaalis tayo dito. So, na-move hanggang, siguro ngayon lang nagkaroon ng perfect timing na parang, okay, sige, paunti-unti. Nag-start kasi with private parks Nag-start to, yung maayos for me, parang nakita ko, unang maayos is yung backyard, kung nakapunta na kayo sa, it's private to It's kila Pau. So yan. Tapos, yan, lumabas na yung mga parks. May mga hindi maayos, pero Okay. lumabas naman yung, may mga maayos naman. Pero yung unang skate park kay Jackass sa Riverbanks. Yeah. Saka nung nawala yun sa Pasig. Pero yan, isa si Jack yung parang yung parang hindi nyo ba magagawa? Ako nagagawa. Di ba? Parang ganon. So, isa siya sa mga unang, wala, it's not privately funded, it's not, it's own money, public skate park. Pero more on ang itsura Hinatay niya. obstacle lang X-ray tsaka X-rush na. Ganun pa yung, ganun pa yung itsura niya. Hindi pa siya more on ramps, malalaki. Kasi dati, parang, mix pa sa BMX
and skate park. So, kailangan applicable yung ramps. Both. Sa Ngayon kasi yung mga park ng parang hindi ganong sorry sa mga BMX, pero hindi sila medyo pinapayagan. mas inaano sa skaters. Dadagdag pa roller skate. Pero meron silang ginawa. Ganon din, yung sobrang passionate ng mga BMXers, gumawa sila ng, ano yun kay Armand? Ay, oo, meron siya. Ano pangalan nung niya? Hindi ba yun sa backyard lang niya? Or bahay niya. Iba yun. pa? Diba? Bahay niya. Bahay niya, diba? So, yung bahay niya is Kapiranggot, laki ng lote niya. Park. BMX park. So, para sa kanila lang yan. Sa BMX naman po. Sa ano to? Sa, ano yun? Sa Valenzuela ba? Basta Manila banda. So, yun. Dahil hindi sila makapaglaro, gumawa sila ng sarili lang. So, ginawa kaming ganyan. Alan? BMX park. So, Before? Yung friend ko, Aquino, may bahay sa Horseshoe Village. Saan yun? Ang bahay yata nila, simula sa kanto hanggang sa kabilang Kanto. laki. So may malaking bahay sa gitna, may malaking lote paikot ng bahay. Ginawa namin ng traction, paikot. Parang punk rock. BMX lang. Okay. So, ibig sabihin ba, parang nakwento nyo na besides skateboarding, so BMX Oo nga, ang dami nilang na-mention, no? BMX. Na-mention yung BMX. So, may era na BMX kayo lahat? Oo, meron din. Nag-BMX po kayong lahat. Anong klase BMX, mountain bike. Anong klase BMX? Flatland ba to? O yung tricks? Mga bunny hop? Freestyle. So, parang flatland. Freestyle. Okay. Kami sa harap ng Green Hills, may bakanting lote ron. Ngayon may mga building na Meron kami doong isang jump box. Ang gagawin namin, ihilera yung mga bike sa harap ng rampa. Tapos jump lang gano'n. Yun nga, may nakita akong photo niyan May naka-bunny hop. Tapos may mga skater na nakahiga. Tapos hawak lang na yung skateboard nila nakahiga. Parking ng... And then sa Folk Arts Theater, may jump na gano'n. Maganda doon kasi yung jump mong gano'n, tapos flat. So pag jump mo, you don't land hard kasi flat Pag gano'n mo, tabletop, gano'n. So, ano muna tayo? Balik tayo sa... Saan ba tayo? Raffle muna tayo. Kasi dito sa show, nag-raffle kami sa Big Night. Kasi big time kami. So, big time yung boss namin. Yung last episode namin, noong December, si Wyan and Spanky. Masayang episode yun. Nagpa-raffle kami ng trucks. Beer trucks. Wow. Yung trucks na yun. Pinaraffle namin. Ang gagawin lang kasi noon is gagamitin yung hashtag na The Big Night. Yan yung pangalan ng podcast. The Big Night. Tapos tatag kayo ng 3 friends. Tag yung 3 friends nyo dun sa comment nyo, na shinare nyo. Ano ba yun? True FB? Yeah. Kahit saan? True FB. Basta yung link nung ang hashtag, The Big Night Raffle, tag your 3 friends, tapos share nyo yung link nung YouTube episode. Yung video. Iba na, Tapos mananalo kayo. Kasi yun, isa-search namin. Tapos pag na-search namin yung pangalan nyo, mananalo kayo ng trucks. So, ang nanalo ng trucks nung Pasko. Ang sarap naman pamasko to. Merry Christmas. Merry Christmas, guys. Wag na to. Oo nga. Bigay ko. Ay, ako na lang mag-aabot. Sige. Abot na yung isang Kingpin na lang abot. Pabushing na lang. Nanalo ng Beer Trucks. Francis Retardo. Matundi. Akalain mo yun. Bigay pa ba natin, no? Hindi mo nag-skate. Paraffle na lang daw ulit. Hindi naman nag-win. Hindi naman. Ano yun puro nangingis tayo. Fishing rod na lang daw yung Fishing rod. Pero congrats. Kaya Ayan. Ngayon, may bago tayong raffle. Since bagong taon, babalik tayo sa alam mo naman, big time talaga. I-share nyo tong episode na to. Kaya kayo, kung nasa social media kayo, sabihin nyo na i-share itong episode na to. Air to siguro mga end of the month, end of Feb. Hashtag The Big Night Raffle. Tapos tatag yung 3 friends. Ang mapapanalunan nila ay... How said that? Uy, teka lang. Nakikita nyo ba yan? Ito ba? Ayun pala Complete. Totoo
ba? Mas mabigat pa to sa house and Ay! ASMR. Ang mga skater kahit walang bahay, basta may board. Pwede siya kumakasya siya matulog. Okay, hindi na daw umuwi basta complete daw yung Seryoso? Ganyan kami dito sa Big Night. Big Pala? time. Share Kaya, mo lang. kung may anak ka, pamangkin, share nyo na tong episode na. Ako si Kuya Vincent, yung buong angkan niya nang mag-share. Share niya. Lahat ng apo niya. Mananalo ng boiling skateboard care of Wang Hardware. Yeah. So, bilang thank you sa Wang Hardware. Thank you so much. Thank you sa mga fans na nanonood and mga nag-share. Ayan. Kahit medyo we're still getting there. Kasi bago pa lang naman itong podcast sa local skate scene. Marami na gumagawa sa yung kung nakapanood kayo ng Nine Club. Yeah. And sa iba pa, actually sa ibang Asian countries, may mga podcast na So, ito yung parang substitute sa sa magazine. Diba? Dati kasi uso magazine. It's more of direct communication and may visuals. Diba? So, gusto lang namin gumawa ng kumbaga yung sinabi nyo, wala nagdo-document dati, wala nagkukwento. Puro kwento pala. Diba? Ngayon, we have our podcast. Na sana totoo pala. Sana mag-echo siya through time. After 20 years. Yes. Nag-skate ako nung pagbalik, no? Diba? Makikita nyo dyan. So, yun lang naman yung reason kung ba't namin ito ginawa. It's for the love of skateboarding. Speaking of love, paano kayo napamahal sa skateboarding? At nandito pa rin kayo. Yeah. Diba? I mean, kahit kayo, sabi mo niyang hindi na active. Hindi ba pwede oldest to youngest? Kahit sino. Anong napapahal sa inyo sa skateboard? The first time yung sumampa, hindi na kayo umalis Metaphorically, hindi na kayo umalis sa board Actually, mag-asawa ako, tanggap ng asawa ko kung ano yung gagawin ko, hindi niya ako pinipigilan. Sinusuportahan niya rin ako. Ewan ko sa kanila. So, ibig sabihin, dahil... Because of skateboarding, parang okay yung... alam niya sa akin, ng asawa ko, wala akong bisyo, kundi maglaro lang, gano'n. So, parang with skateboarding, parang naayos yung family life, love life. Okay. Okay yun na may partner kang... Supportive. Pag salungat ang asawa mo... Minsan kasi may ganun parang nagustuhan ka sa skateboarding. Tapos nung kayo na... Ayaw ka na pag-skate. Magaling talaga. Nagusto mo ako skateboarding, tapos ayaw mo ako skateboarding. Ang pinaka maganda sa skateboarding is yung camaraderie na yung mga kaibigan. Alam mo, yung mga kaibigan ko noon, nag-start ako mag-skateboard. Kaibigan ko pa rin ngayon. I'm sure kayo rin. Oo naman. Yung mga nakilala nyo sa skateboarding. Kasi isa in love nyo alam mo, yung feeling ng skateboarding, iba yan Yung may certain feeling yan na talagang yung may certain high. Na pare-pareho kayong na-enjoy nyo yun. Hanggat pagtandaan nyo, magkakaibigan kayo. Ito itong mga nag-alaga sa akin. Mga kaibigan ikaw ko po pa ba rin. pinakabata? Ikaw po pinakabata sa inyo dapat, Maganda ang samahan sa skateboard. Actually, kasi hindi siya nga common na sport or activity. And then, meron kayong parang unique bond with the activity, with the sport. Na parang, siguro naman basketball kayo, ibang sport, pero iba yung skateboarding. Iba. Talaga. Kuya Vincent, anong na-fell in love kayo? Tulad nung sinabi ni Kuya Kaloy, yung nag-skate ako, binakilala ko skater. Hanggang ngayon, kaibigan ko pa rin yung skater niyan. Tulad nyo. Tulad ni Mylan. Ang kapatid ko, RIP. Yan. Sa love ko yung skateboard kasi unang-una, nung nag-start ako mag-skate, parang doon ko nakuha yung, kasi broken family ako. Nung nag-skate ako, natuto na ako ng paano makipag-friends, tapos natuto ako mag-exhibition. Parang ang saya-saya. Okay, yung pag may problema ako, doon mo nilalabas? Doon ko nilalabas. Pag dinabas yung problema ko, doon ko inano sa skate, doon ako nakakabuo ng tricks na gusto ko. Pero pag may binubuo ako na wala naman akong wala namang problema. Pag may problema, parang doon ko siya nabubuo. Okay, oo. Kahit mahirap. Hanggang ngayon, wala akong mga post ngayon ng mga skate, pero marami yun. Hanggang ngayon, continue sa mag-skate. 53 na ako. Love ko pa rin skate. Kasi ganun pa rin. Pagka stress ako, skate lang. Parang go-to siya, no? Na hindi mo kailangan mag-rent ng
kunyari basketball court, kailangan mo mag-ano, or ano ba? Wala kang re-rentahan eh. Mismo. Labas ka lang. Skateboard. Dalhin mo yung skateboard mo. Ayoko mawala ng skateboard setup. Di ba yun pagka may skateboard, bebenta, wala daw pera. Ako ayoko ng ganun. Kung wala akong pera, sa ibang paraan, no? Sa parang na ano yun, yung parang ayaw mo mabakante. Dalawa kayong wala. Ayoko mabakante. Okay. Gusto ko may setup lang ako dyan. Yung kahit yung maglaro, makita ko lang siya, okay na sa akin. No? Kasi hindi ako makalaro kasi busy ako eh. Basta pag nakikita ko siya, ayan, nasa ilalim ng kama ko. Hindi rin ako ganun yun. Sinisilip muna bago matulog. Yung iba kasi parang, ay, nasa hiraman. Parang, board mo yun, nasa hiraman. Parang toothbrush yan eh. Wala sa hiraman. Kahit di ko ginagamit yan, sa akin yan. Di ba? Kaya pag yung board ko, luma na, anong problema ako, paano kayo magkakaroon ng board? Paano makakaipon ngayon kasi bira yung trabaho ko. Kaya yung skateboard ko ngayon, swerte ko na lang na may nagpadala sa akin. Saka, may dalawang skateboard na nag-sponsor sa akin. Si Mylan. Yan. Thank you very much. Boy Pesa. Feeling ko yun eh. Na when you love skateboarding, parang skateboarding gives back eh. Di ba? Parang regardless of what form. Minsan ganun eh. Babalikan ka ng any divine diba? Tapos yung mga ginagawa kong video, kung baga may souvenir, yun, padala na ako ng... Nakita ko nga eh. Isipin mo pinapadala siya ng elephant. Kapwa Pilipino na naging friend ko lang sa Instagram na nagustuhan yung style ko. Company ni Mike Vanilli. Doon siya bumibili. Grabe. Yan lang. Medyo Post na din po kayo. Isang ano lang yun eh. Isang handstand. Effort ko. Yan. Salamat kay kaibigang Mylan. Sa dalawang deck na ayoko na sabihin na sa uulitin. Baka lang daw. Baka naman. Para magkaroon ka ng bago. Share mo yung link. Set up yan. Hindi ka na nanalo, bibigyan ka pa. Parang may narinig ako siya, sabi mo yung magkukwit na ako. Parang nabasa ko sa iyo. Tama mali. Babawiin daw, babawiin. Parang delete post. Nabasa ko yun. It's a prank. Magkukwit na ako eh. Pag sinasabi ko yun, maya-maya, bago na isip ko. Yung skateboard ko, pag nakita ko, parang pinapakalitan ako eh. Pagka-post niya yan, lalabas lang mag-i-skate. Tapos, wala na. Wala na yung feeling na yun. Kaya naman, Kuya Lito, paano kayo napamahal sa skateboarding? Kasi, sabi mo nga, hanggang ngayon, nag-skateboard. Enjoy, fun. Gusto ko nga magkaroon ng skate park bawat city. May mga skate park na ginagawa maliliit nga lang. Sana man lang, lagyan nyo ng medyo, bigyan nyo at hindi na pa basketball court. Skate park naman daw. Mayroon na basketball court. Skate park lang eh. Para magkasundo, di ba? Magkasundo. Sana magkaroon nga. Skateboard. Skateboard. Basketball. Hindi sila makakalaro. Hindi sila nag-skate. Shoot ka. Basta yung support sa skateboard. Yun ang inaano ko. Yung love ng skateboard, may share natin sa mga bata na bigyan din ng chance ng government na mag-represent ng Philippines. At yung mga malalaking skate shop dyan, may pinaparinggan po ba kayo? Hindi, joke lang. Ano po bang gusto niya parating? Ito na nga. Mabigyan sila na. Panalo na ako. Mabigyan nila ng tulong yung mga kabataan na. Andun na rin naman po. Mga girls. Kailangan natin ng girls. Yun ang sinabi sa akin ni Nazel. Siya nga kasi nag-iisang world rider natin. Para naman pag nag-skateboard kayo, may mga bababango. Hindi ka kaya natin. Mapaon natin. Pawis na pawis. Kasi nga kayo dito. Hindi nga, ma-support naman. Kaya naman, ang Lito, mababae ka naman, baka may sumapak parang naman may gusto sa rin po likod. kayong
Hindi dahil doon. Basta May magkaroon ng sumakot na siya sa likod. Baka nasa boxing po talaga kayo kay may nananapak talaga na. Mahirap Iba, ang iba, gwapo iba. eh. Likutin siya yung nananapak. Wala yun. Bayaan mo na yun. Tapos na yun. Basta, yun nga. Sinapak ako, bakla eh. Basta gano'n. In short, mahal natin ang skateboarding and mahal tayo ng skateboarding. Yes. Ayan. So, Wait lang. May last question lang ako sa kanila. Since nandun na tayo yung sa love ng skateboarding. Kasi di ba when you love something, you also want to share it with the people you love. Meron po ba kayong mga anak, kamag-anak, pamangkin, pinsan na tinuruan nyo? sumunod sa yapak. Nasumunod sa yapak nyo. Meron. Sige po. Sino po yan? 9-month-old apo ko. Ako? Tuturuan ko pala. Tuturuan ka rin. Akala ko nasa Olympics na din. Yung anak ko, wala. In-expect natin yan. Yung mga anak kong lalaki, ayaw. Anak kong babae, ayaw din. Lumabas yung apo ko. Sa kanya ko na lang. Lagi kami nanonood ng skateboard videos. Tapos siya, nakitaan niyo po siya ng bibigyan kita ng picture, t-shirt niya. Space, Spitfire. Wow. Binibili na nanay niya. Pati skateboard t-shirts, gano'n. Tapos, yung skateboard ko nga tinignan niya, gusto niya kunin. Helmet ko, gusto niya kunin din. Kaya pagdating ng di ba karamihan ngayon ng mga skater na bata, 5 years old nagsya-start na sila. Gagawin ito, 1 year old pa lang. Ilan na ba yun? 9 months. 9 months? Pwede na yan. Pwede na yan. Tayo na. Okay. Bago maglakad, oli muna. Oli ka muna. Yung gano'n yung anak niya, nag-skate. Yung anak ko nag-skateboard and then may isa sa inyo nag-post yata ng yung tungkol sa akin, something about that, yung nabasa niya sa Facebook yata, nakita. Parang nabigla siya. Parang ang galing pala ng tatay ko mag-skate. Hindi niya na-underestimate yung mga kwento mo dati. Akala niya kwento kutsero lang. And then yung mga iba pong mga kamag-anak, mga pamangkin, lalo na yung mga lalaki, pag nag-post ako ng pic, Tito Kaloy, galing pala mag-skate. Oo nga, ako rin. Nagugulat ako. Yan, alam ko, ito maraming lineage of skateboarders. Nung namatay yung kapatid ko, ang pumalit na nagkasama mag-skate yung anak ko, si Marvin. Pero tinuruan ko siya basic lang. Tapos, kasi si Marvin, nagko-compete yun eh. Oo. Tapos, nung napilayan siya, sabi ko, huwag ka na mag-skate. Tapos, napilayan siya uli. Nung ginagawa na yung skate part ni Jack, sinama ko, napilayan siya uli. So, twice siya sa semento. Tapos, ayaw ko na talaga mag-skate siya. Pero, tama na. Parang chito din. Tapos ganito, wala akong kaalam-alam. Nakikipag-skateboard pala dun sa mga taga-lugar namin. Hanggang nalaman ko, magaling na magtubo. Parang kapatid ko. Galing. Nagko-compete yan. Nagko-compete. Consistent. Hanggang ngayon. Pero bihira mag-skate. Pero pag pinag-skate mo. Pero sa apo ko, tinuruan ko, basic lang din. Push. Nakikita ko nga minsan sinasama mo sa kaintay, di ba? Push, nakaka-drop yung panganay. Pero yung dalawang apo ko na bunso at susunod yung bunso, hindi ko muna tinuturuan. Okay. Stop muna. Nahayaan mo lang. Hayaan ko lang kung kailangan kung magugustuhan nila. Pero yung setup, tulad yung binigay mo sa akin na binigay sa akin ni Mylan na naka-sinet up ko para dun sa mga apo ko. Hiraman sila. Yun. Inahayaan ko lang na kailangan sila mismo kung gusto nila mas gusto ko yung ganun. Bayar tinuturuan Mas gusto ko yung tas ayaw. Yung diba? nakikita naman nila nakikita na yung board sa bahay, alam nila nag-skate na. Ngayon, kung gusto nilang sumunod, may initiative naman yung kung sila. Binilinan ko na sila. Sabi ko, pag ako nawala, di natin masabi yung buhay, di ba? Kung ano yung skateboard may iwan ko dyan, huwag yung bebenta yan. Kasi gagamitin nyo yan. May magagamit sa inyo yan. Huwag yung bebenta. Kung wala kang pera,
ibang paraan, wag lang yung skateboard. Parang nakita ko sa Okay, marketplace yun. yung skateboard. Yung TV. Hindi, yung TV nga lang daw po nila sa event. Kayo kay Ponso. Ano, meron ba kayong sa family? Wala O, na ikaw ako lang. sa pinsan ko eh. Pinsan mo? Kasi dun sa lugar namin, dalawa lang kami skater, si Roy. Roy Sula. Roy Sula, tsaka ako. So, yung ano ko, tinuruan ko, yung mabalabag, ayoko na. Babae yun. So, naiwan sa'yo yung ano. Okay. Iwan nyo eh. Dalawa nga anak ko eh, kinuha pa isa. Kaya ako tigil mo na yun. So, yun. At least, di ba? Yung love natin skateboarding, lumabas siya hindi lang sa skills, kundi lumabas din yung sa family, di ba? Hindi natin in-expect na ganyan-ganyan. Pero hindi naman to parang magiging source of income or popular. And yet, Have fun. and yet, di ba, feeling ko na push na, kumbaga, na feel nila yung love nyo rin for skateboard and yung kung sino man ang sa inyong family, di ba? Naabang ko lang ako. Actually, ang mga kapatid ko against sa pag-skateboard ko eh. Minsan may ganon. Hindi nila naintindihan. Pero feeling Wala ko, namang future dyan eh. Sabi nga gano'n. minsan yun nakikita nila eh. Pero Pero ako feeling ko, naniniwala ako sa'yo. We still believe in you. Sa continuous Pero skate kasi kasama ko appreciate. yung mga sa magandang gabing bayan, magandang gabing Nandito bayan. kami mga kaibigan mong tunay. Magandang gabing bayan. Nag-post sa akin yung mga pinsan ko sa Amerika, sa Australia, sa Canada. Napanood ka po? Kuya Pons, Wait. napanood ka namin magandang gabi ba yan? Ito ba yung sa 90s? yung magandang gabing bayan. Yung kay Jessica House. Oh. Hindi. Noli De Castro. Noli De Castro. Magka-episode kami. Kasama siya yun eh. Tinawala siya. Tsaka si Jack. Kuya Pons, Hindi. napanood ka namin Yung sinasabi niya episode, Hmm. magkakasama kami sa episode na yun. Kasama ko kami ni Kim. Si Pedro. Kami ni Kim. Hindi. Tapos, ikaw, episode mo, Tapos si Pedro. hindi, ibang show yun. Pero tayo yung magkakasama. Alam ko yun. Humingi ako ng tape nun ng copy. Meron ng copy nun. Yun pala, meron. Ayun. Niniterview lang kami. Parang iba't ibang mundo. So yun nga, napakagandang talakayan ulit. Gustong-gusto ko itong mga usapang skateboarding. Sa totoo lang. Ako din, Itong monthly. natututunan sa totoo. Sorry, medyo tahimik ako. Oo. Kasi Hindi, ang okay. sarap makinig Nakikinig ka. eh. Ang sarap makinig. Kasi yung ganitong nagaganap to sa mga skate session. Kaya ba nagkagano kayo? Parang after mag-skate, kwentuhan kayo about brands, about shoes, or about anything about skate. Kasi kami ganun. After na mag-skate, tambay, upo, tapos kwentuhan, ganun lang. Kasi yun yung part na parang kahit kanina lang nangyari, nare-reminisce nyo yung, uy, nakita mo ba yung trick na ganito, ganyan. So parang ang sarap pag-usapan. Yung bonding. Yung bonding. Magkakaroon ng saya. Yun ang memories niya. And yun nga, ngayon na parang ako into talagang skateboarding history. Na, di ba, na ang kilala ko ka lang kasi si Ponce, si Kuya Vincent And ngayon nakilala ko kayo, Kuya Kaloy, Kuya Lito, na parang nadagdagan yung knowledge ko na alam mo yun, parang nagkakaroon ng clarity na parang, totoo pala yung mga narinig ko, ganyan. And, Kwento lang ng mga lulo. oo. Hindi kasi minsan parang, parang, totoo ba to, ganyan, di ba? Ang tanong ko talaga, sino ba nag-invento? Sino nag-umpisa? Si Animal Ching? In search of animal Di ba? ching. Walang makasagot eh. Di ba? Kahit yung history na Sa Tony Hawk. next episode, Hindi nila 65 alam yun, eh. Kahit sila 1965. Tony Hawk, hindi nila rin alam. Yung mga kung saan nanggaling. Akala ko si ang ito Oo nga eh. Yun nga, hindi nila alam talaga. Ayun. Pero sabi nila, sa surfer. surfers Surfer talaga. Pero, yun yung kasi pag walang theory. alon, yun yung ginagamit. Pag downtime, Oo. kasi nasa Lords of Dogtown docu at saka movie yun na sinama Hindi, nila. at saka ang una talaga, yung mga skaters dati, maayos ang suot. Doon pumasok lang ang Zephyr team. Zephyr. Sila ang punk rock. Malinis ang team. Ang Pepsi team, malinis sila nun. Doon nagsimula, di ba? Mababango daw po. Mababango kami noon. Mababango. Yan, advice sa mga magpabango. Mababango. Hindi, talaga. Ang suggestion. Para kami yung version ng Z-Boy. Ziva.
So, yun. Gusto ko magpasalamat sa ating mga viewers, sa ating mga guests. Walang pa naman dyan! Yay! Thank you so much! Kuya Vincent Ponso, Kuya Lito, and Kuya Kaloy. May mga shoutout ba kayo? Chance for a shoutout. Shoutout. Kayo. Thank you. Send shoutout. Shoutout dun sa nung Go Skateboarding Day nung ito lang 2023 may nasalubong ako 3 bata sa Cuneta sa Tardona. Nabigla ako sa sinabi. Sabi, si tate ang tanda na nag-skateboard pa. Dito ako ngayon. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo, tatlo. Pakikilala nila ako ngayon. So, share mo tong episode na to. Share mo to. Baka Tas tag mo si Tag mo si Kuya Vincent. Sino ba? Sino nagsabi nun? Bata-bata mo pa eh. Kayo po. Shoutout sa mga kaibigan ko, pinsan ko, kung makakapanood nito, sa mga old school skater. Na dito kami dito nagsimula lahat at sa inyo magtatapos. Wala shoutout ko yun sa family ko. Nanay ko, tatay ko. Siyempre yun, asawa kong napakamahal ko. Mahal ko. Ang dalawa kong anak na si Marvin at si Marian. Ang mga manugang ko na mabait naman. Okay. Paki-share na din po ito. At ang aning kong apo, shout out. Seth, Sian, Kenzie, Kenny, Cassandra, at Mabian. I love you. Pakabait kayo. Kaloy. Pinag-usapan natin yung relasyon nga sa yung mga nakikilala natin sa skateboard, yung mga kaibigan natin noon hanggang ngayon, magkakilala tayo. Maganda yung importante talaga yung relationship. Pero ang mapapayo ko lang sa lahat ng nakikinig, yung relasyon natin sa Diyos, unahin natin. That is the most important. Pasalamat tayo palagi, araw-araw. Salamat tayo, ina-allow tayo ng Panginoon ma-enjoy natin tong sport na to, tong skateboarding na to. Yun, and then do good always. Always. Kaya ka dito. Shout out. Masyashoutout lang, go out and skate. Yun lang. Talaga. Enjoy skateboarding and keep it in mind, mag-aral muna bago mag-skate. Yung issue na sa'yo, sinapak. Doon sa issue na sinabak, nag-uusap na kami, mabait na siya. Mabait na siya. Na-areglo na. May gusto mo po din. Sinama mo eh. So, ikaw, Justin, may gusto ka bang shoutout for this episode? Thank you again, Wang Hardware of course. Kalye. Yes. Thank you, Wang Hardware. Yeah. Thank you, Nela. Thank you, Wang Hardware. Thank you, Mylan. Thank you, Lloyd. Thank you sa mga sana maulit kalaro. Yeah, sige. Ako naman, may gusto lang ako parang special mention kasi may friend kami na who passed away nung isang araw lang. It's Friday. Nag-skate din siya. Si Buddy. Si Sal Alvarez. Yeah, he passed away nung Friday. He's one he's one of parang big influence sa eksena. Lalo na sa Cainta. Siya yung mga nagpupush ng mga projects and siya nagpupush ng mga skate park. Actually, isa siya sa parang kasama dun sa Cainta Skate Park to push the scene. Sa Concrete Jungle. Sa Concrete Jungle, yeah, siya. So, yun. Big shout out. Rest in peace. Rest in peace, buddy. Yun lang naman. Gusto ko lang mabigay ng special and sa lahat ng mga friends namin and sumusupport ng Big Night. Thank you for the 6 months and we'll be pushing more quality episodes for this year. Antay lang kayo and we'll have something special for the viewers, for our friends and fans. So, yeah. Thank you ulit sa mga guests namin for the Big Night. Thank you. Thank you po. And Thank you. we out.